Umagang-umaga pa lang, 10:00 na ng gabi, biglang nag-vibrate ang telepono ko sa mesa sa kusina. Nakaupo lang ako doon at nakatingin sa isang mangkok ng instant na sopas na hindi ko man lang magawang kainin. Ang bahay ay amoy panlinis ng sahig at kalungkutan. Buong hapon akong naglinis sa bawat sulok, nagplansa ng mga damit ni Danilo, ang aking anak, at nagtiklop ng mga damit ng aking mga apo. Amoy bleach pa rin ang mga kamay ko. Kinuha ko ang telepono, umaasang baka si Danilo iyon na nagsasabing pauwi na sila, na may pwesto para sa akin sa hapag na iyon kung saan sila nagdiriwang. Ngunit hindi. Mensahe iyon ni Emelita, ang aking manugang. Biyenan, pakitanggal na lang po ng tira sa ref, sayang naman. Binasa ko ang mga salitang iyon ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. May naramdaman akong tahimik na nabasag sa loob ng dibdib ko, tulad ng pagbagsak ng porselana, walang tunog hanggat hindi pa tuluyang nagkakabiyak. Hindi lang ito ang mensahe. Ito ang tono, ang panunuya na nakatago sa bawat salita. Ito ang kaalaman na habang ako'y nag-iisa na kumakain sa bahay na ito, na tumulong akong bayaran, sila ay nag-iinom ng wine sa Skyline Restaurant. Ang lugar na ang pinakamura nilang pagkain ay nagkakahalaga ng ₱4,250. Binuksan ko ang Instagram. Hindi ko dapat ginawa pero ginawa ko. Naroon ang mga larawan. Ang aking anak na si Danilo sa puting damit na aking pinlansa kaninang umaga. Si Emelita sa isang masikip na pulang damit na nakangiti na parang siya ang may-ari ng mundo. Ang aking mga apo na sina Miguel at Sara na kumakain ng hipon at nagpapatawa sa kamera. Ang sister-in-law ko, ang brother-in-law ko, at maging ang nanay ni Emelita ay naroon. Lahat sila ay naroon maliban sa akin. Ang caption ay nagsasabing, ipinagdiriwang ang promotion ng aking reyna, regional manager sa edad na 34. Para sa mga babaeng hindi tumitigil. 237 likes sa loob ng 20 minuto. Sinara ko ang FB. Iniwan ko ang telepono sa mesa. Tiningnan ko ang sopas ko na lumalamig. At pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Wala akong sinira. Isang matinding kalmado ang bumalot sa akin na para bang may alam ang aking katawan na hindi pa lubos na naiintindihan ng aking isip. Dahan-dahan akong tumayo. Naglakad ako papunta sa aking silid at binuksan ko ang aking aparador. Dahil ang hindi nila alam, ang hindi maiisip ng sinuman sa hapag na puno ng tawanan at tagay na iyon, ay matagal ko nang inihanda ang sarili ko para sa sandaling ito. At sa pagkakataong ito, hindi ko natatanggalin ang kanilang mga tira. Sa pagkakataong ito, maglalaho ako. At kapag bumalik sila ngayong gabi, lasing sa wine at pagmamataas, ang makikita nila sa likod ng pintuan ay magpapanginig sa kanila. Ngunit para maintindihan mo kung bakit ko ginawa ang desisyong iyon, kailangan kong ikwento sa iyo kung paano ako napunta rito. Kung paanong ang isang 68 taong gulang na babae na nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya ay nauwi sa pagiging tratong katulong na hindi binabayaran. At kung gusto mong malaman kung paano nagtatapos ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel dahil ang susunod ay magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga relasyon ng pamilya. Hayaan mong ibalik kita sa 3 taon, sa araw na nawala ang lahat sa akin at ibinigay ko ang kung anumang natitira, nang hindi ko alam na nilalagdaan ko pala ang aking sariling sentensya. 3 taon at 4 na buwan na ang nakalipas, inilibing ko ang aking asawa, si Roberto, dahil sa pancreatic cancer. Mabilis siyang kinuha sa loob lamang ng 6 na buwan. Masyadong mabilis kaya halos wala akong oras para magpaalam. Naiwan akong mag-isa sa aming bahay sa suburb, ang may mosaik na pasyo kung saan namin pinalaki si Danilo, kung saan kami nagdiriwang ng bawat kaarawan, bawat Pasko. Ngunit pagkatapos ng libing, hindi na makayanan ang katahimikan. Bawat sulok ay sumisigaw ng kanyang kawalan. Bumisita si Danilo 2 linggo pagkatapos. Akay-akay niya si Emelita at may ngiting alam ko na bata pa siya, ang ngiti na ginagamit niya kapag may gusto siyang hilingin sa akin. Sabi niya habang nagkakape kami sa kusina. Naghahanap kami ni Emelita ng bahay. Gusto namin ng mas malaki para sa mga bata, pero imposible ang mga presyo. Tumango si Emelita, hinaplos ang mug niya gamit ang kanyang perpektong koral na kuko. Ang down payment sa bahay na gusto namin ay 3,400,000. 1 taon na kaming nag-ipon, pero kalahati lang ang mayroon kami.
Hindi na nila kailangang magsalita pa. Magkano ang kailangan ninyo? Tanong ko. Tumingin si Danilo sa ibaba. Kung ibebenta mo ang bahay na ito, pwede kang tumira sa amin. Hindi ka mag-iisa. Gustong-gusto ka ng mga bata. Win-win ito. Ngumiti si Emelita. Magiging perpekto. Biyenan, tutulungan mo kami sa mga bata. Aalagaan ka namin tulad ng isang tunay na pamilya. Ang salitang iyon, pamilya. Nilagdaan ko ang mga papel sa pagbenta pagkaraan ng 3 linggo. Ang bahay sa suburb na may matataas na kisam at 42 taon ng alaala ay nabenta sa halagang 6 milyon. Ibinigay ko kay Danilo ang 3,400,000 para sa down payment. Ang natira ay inilagay ko sa isang savings account, iniisip na iyon ang aking safety net. Ang hindi ko ginawa, at ito ang pinakamabigat sa akin hanggang ngayon, ay ang ilagay ang pangalan ko sa titulo ng bagong bahay. Sinabi ni Danilo na hindi na kailangan na para sa lahat naman ang bahay. Bakit pa natin pahihirapan ang paperwork? At ako, tulad ng isang tanga, ay nagtiwala sa kanya. Ang bahay ay nasa isang eksklusibong subdivision na may security booth, 3 kwarto, 2 banyo at garahe para sa 2 sasakyan. Maganda, moderno at malamig. Ang unang mga buwan ay tolerable. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga. Nagtitimpla ako ng kape na gusto ni Danilo, matapang at maihalong cinnamon. Naghahanda ako ng almusal, itlog, sinangag at tosino. Ginising ko ang aking mga apo, si Miguel na 9 at si Sara na 6. Sinuklay ko ang kanilang buhok, inihanda ang kanilang lunch, at hinatid sila sa school bus stop. Mabilis na umaalis si Emelita ng 7 oras 30 minuto, laging perpekto sa kanyang business suit at 12,000 na French perfume. Hindi man lang niya ako titingnan sa kanyang paglabas. Aalis si Danilo pagkaraan ng kalahating oras. Minsan hahalikan niya ang aking noo. Minsan sasabihin niya lang, salamat, Nay, nang hindi man lang tumitingin sa akin. At ako'y maiiwan, nagliligpit ng plato, naglalaba, nagmumop ng sahig na parang hindi kailanman naging sapat na malinis para kay Emelita. Dahil tuwing hapon pagbalik niya, siya'y mag-iinspeksyon. Dadaanan niya ang mga estante gamit ang kanyang daliri, naghahanap ng alikabok. Bubuksan niya ang ref at sisimangot kung may hindi na sa tamang lugar. Sisiyasatin niya ang mga banyo na parang isang health inspector. Biyenan, may mga mansa ang salamin. Biyenan, hindi maayos ang pagkaplansa sa damit ni Miguel. Biyenan, bakit ka gumamit ng masyadong maraming detergent? Mas mahal iyan. Hindi kailanman Belen. Hindi kailanman manang Belen, tulad ng tawag sa akin ng aking mga kaibigan. Simpleng biyenan na para bang isa itong titulo at hindi pangalan. Mahal ako ng mga bata. Iyon ang totoo. Yayakapin ako ni Miguel pag uwi niya mula sa paaralan. Matutulog si Sara sa aking kandungan habang nagbabasa ako ng mga kwento sa kanya. Ngunit tuwing makikita kami ni Emelita na magkasama, titigas ang mukha niya. Isang araw, sinabi ni Sara, Lola, mas mahal kita kaysa kay Mommy, mismo sa harap ni Emelita. Nang gabing iyon, narinig ko ang sigawan mula sa kanilang silid-tulugan. Sinisira ng nanay mo ang mga anak ko, Danilo. Ibinibigay niya ang lahat ng hilingin nila. Ginagawa niya silang spoiled, pinupuno ang kanilang ulo ng walang kwentang bagay. Nanay ko siya, Emelita. Hayaan mo siya. Ang nanay mo o ang katulong na hindi nagbabayad ng renta. Katahimikan. Inaasahan ko na ipagtatanggol ako ni Danilo na may sasabihin siya kahit ano. Ngunit hindi niya ginawa. At doon ko nalaman na tumawid ako sa isang hindi nakikitang linya. Hindi na ako ang helpful na biyenan. Ako na ang pasanin na tinitiis nila. Lumipas ang mga buwan at ang mga pagpapahiya ay naging mas banayad, ngunit mas madalas. Mag-organisa si Emelita ng mga hapunan ng pamilya at makakalimutang sabihin sa akin hanggang sa huling minuto. Dadating ang kanyang mga kaibigan at ipakikilala niya ako bilang ang nanay ni Danilo na tumutulong sa amin sa bahay, hindi kailanman bilang bahagi ng pamilya. Hindi na nila ako isinasama sa mga litrato. Sa Pasko, nang kumuha sila ng larawan ng pamilya sa harap ng Christmas tree, pinakiusapan ako ni Emelita na ako ang kumuha. Mas matatag ang kamay mo, biyenan. Ako'y tumayo sa likod ng kamera habang sila inakangiti na parang Christmas card.
Ang larawang iyon ay naka-frame sa sala. Hindi ako lumalabas saan man sa bahay na ito. Para akong multo. At ang mas masahol pa, nagsimula akong maramdaman iyon, hindi nakikita, basta na lang itatapon, na para bang ang tanging halaga ko ay ang panatilihin ang bahay, habang sila'y nabubuhay ng kanilang perpektong buhay. Ngunit ang lahat ng iyon, lahat ng pagpapahiyang naipon sa loob ng 3 taon, ay walang-wala kumpara sa mangyayari ng gabing iyon ng Marso, ang gabi na natanggap ko ang mensaheng iyon tungkol sa mga tira sa ref. Dahil ng gabing iyon, may nagising sa loob ko at wala nang balikan. Nagsimula ang lahat noong Huwebes ng umaga nang bumaba si Emelita sa hagdanan na halos lumulutang. Suot niya ang kulay pale gray na suit, ang inilaan niya para sa mahahalagang meeting, at isang ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya. Nakuha ko na, sigaw niya habang bumaba si Danilo sa likod niya, nagtatali ng kurbata. Ano nang nangyari, Mommy? Tanong ni Sarah mula sa mesa, puno ng pancake ang bibig. Na-promote ako, sweetie. Ang mommy mo ang bagong Regional Operations Manager, ang pinakabata sa kasaysayan ng kumpanya. Yinakak siya ni Danilo at binuhat. Alam kong makukuha mo iyon. Alam kong sa iyo ang posisyong iyan. Ako'y nasa tabi ng kalan, nagbabaligtad ng pancake. Batiin kita, Emelita, sabi ko ng taos puso, dahil gaano man kami kaigting, hindi ko siya hinangad ng masama. Bahagya lang siyang tumingin sa akin. Salamat, Bienan, at nanatili siya sa mga bisig ni Danilo. Kailangan nating magdiwang, sabi ng anak ko sa malaking paraan, tulad ng nararapat sa asawa ko. Dapat ba tayong pumunta sa Skyline Restaurant? Mungkahi ni Emelita, nagniningning ang kanyang mga mata. Iyong sinabi ko sa iyo na may tanawin ng skyline ng syudad. Kahit ano pa iyan, walang problema sa pera ngayong gabi. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay na parang sa paaralan. Kasama ako. Siyempre, champ. Ang buong pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang buong pamilya. Kasama ako doon, hindi ba? Inilagay ko ang mga pancake sa mesa at pinunasan ang aking mga kamay sa apron. Anong oras ko dapat gawin ang reservation? Tanong ko, sinisikap na maging kaswal ang tunog. Tiningnan ako ni Emelita na para bang ngayon lang niya napagtanto na naroon pa ako. Reservation para saan? Ang mesa para sa hapunan ng pamilya. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Huminga si Danilo. Nagpalitan sila ng tingin ni Emelita. Isa sa mga tingin na nagsasalita ng walang salita. Ay, hindi, Bienan, sabi ni Emelita na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Intimate dinner lang, alam mo na, kami lang, ang mga bata, ang nanay ko na darating mula sa probinsya, direct family. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ko na parang basag na salamin. Naiintindihan ko, sabi ko at bumalik sa kalan kahit wala nang ikot, saka, nagpatuloy si Emelita, nagpapahid ng mantikilya sa kanyang toast. May kailangang manatili sa bahay, hindi ba? Hindi natin pwedeng iwanan na lang na walang tao. At magaling kang magluto. Sigurado akong makakagawa ka ng masarap para sa sarili mo. Walang sinabi si Danilo. Ang aking anak, ang bata na pinalaki ko, na ipinagtanggol ko mula sa bawat dagok ng buhay, ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang plato ng itlog. Umalis silang lahat ng 11:00 ng umaga. 3 beses nagpalit ng damit si Emelita. Ang mga bata ay nasasabik sa kanilang panglinggo. Mabilis akong hinalikan ni Danilo sa noo, sobrang otomatiko na hindi man lang siya tumingin sa aking mata. Huwag mo na kaming hintayin, Nay. Gabi na kami uwi. At umalis sila. Binalot ang bahay ng katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat na halos hindi ako makahinga. Naglakad ako sa sala, sa silid kainan na may mesa na salamin na nililinis ko araw-araw, sa kusina kung saan ako gumugol ng oras sa paghahanda ng mga pagkain na halos hindi nila pinasasalamatan. Lahat ay malinis. Lahat ay maayos at ako'y lubos na nag-iisa. Gumawa ako ng instant soup, iyong ibinebenta sa pack na 3 sa halagang 100. Umupo ako sa mesa sa kusina, hindi sa silid kainan. Ang katulong ay hindi kumakain sa silid kainan. At iyon ako ngayon, hindi ba? Ang katulong. Ang katulong na nagbayad ng 3,400,000 para sa pribilehiyo ng pagtatrabaho ng libre. Nang 7:00 ng gabi, binuksan ko ang Instagram. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Baka kailangan kong kumpirmahin ang alam ko na. Siguro isa akong masochist.
Nandyan sila. Ang unang larawan, si Emelita, nagniningning sa kanyang pulang damit, ay hawak na baso ng sparkling wine. Salamat sa lahat ng sumali sa akin sa espesyal na araw na ito. Ang pangalawang larawan, ang aking mga apo na may malalaking plato ng breaded shrimp at french fries. May sarsa si Miguel sa kanyang baba. Si Sarah ay gumagawa ng victory sign gamit ang kanyang mga daliri. Ang pangatlong larawan, ang buong mesa. Nagbilang ako ng 9 na tao. Si Danilo, si Emelita, ang mga bata, ang nanay ni Emelita, ang kanyang kapatid, ang kanyang brother-in-law, at 2 pang tao na hindi ko nakilala, mga kaibigan, marahil. 9 na tao na nagdiriwang, tumatawa, nagtatagay, at ako'y kumakain ng instant soup sa isang kusina na tumulong akong bayaran. Tiningnan ko ang mga comments, 184 sa unang oras. Congratulations, Queen. You deserve it. Cheers to successful women. What's beautiful family? Walang nagtanong tungkol sa akin. Walang nakapansin na may nawawala dahil matagal na akong naging invisible. Sinara ko ang epi, hinugasan ang aking mangkok, pinunasan ang mesa, at pagkatapos ay nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe ni Emelita. Biyenan, pakitanggal na lang po ng tira sa ref, sayang naman. Binasa ko ang mga salitang iyon at may namatay sa loob ko. Ngunit kasabay nito, may iba pang nagising. Binuksan ko ang ref, nandyan sila, kalahating kinain na manok mula kahapon, kanin mula Lunes, mga gulay na binili at niluto ko, mga tira. Iyon ang nararapat sa akin, ayon sa kanila, ang kanilang mga tira. Ang kanilang paghamak na binalutan ng magalang na salita. Isinara ko ang ref, huminga ng malalim at isinulat ang sagot ko. Okay. 2 letra, wala nang iba. Ngunit sa 2 letrang iyon ay isang desisyon na nabuo sa aking ulo sa loob ng mga buwan, mula noong unang beses na itinuring ako ni Emelita na isang katulong. Mula noong tumigil si Danilo sa pagtatanggol sa akin. Mula noong naintindihan ko na ibinigay ko ang buong buhay ko para sa isang pamilya na hindi na ako nakikita bilang bahagi nito. Umakyat ako sa aking silid, binuksan ang aparador, at kinuha ang suitcase. Dahil ang hindi nila alam, ang hindi nila maiisip habang nagtatagay ng 16,000 na bote ng wine, ay naghahanda ako para sa sandaling ito sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan ng pag-ipon ng mga dokumento, pagre-record ng mga pag-uusap, pagkuha ng mga larawan, pagbuo ng isang kaso. Dahil, sa huli, ang invisible na biyena na ito, ang katulong na hindi binabayaran na ito, ang 68 taong gulang na babae na tinrato nila na parang basahan, ay ang may-ari ng titulo ng bahay. At hindi niya kailanman inilipat ito sa pangalan ni Danilo. Sa akin ang bahay na ito, legal, ganap na sa akin. At malapit na nilang malaman iyon sa pinakamasamang paraan. Kinuha ko ang malaking suitcase mula sa aparador, ang ginamit namin ni Roberto para sa aming huling biyahe sa tabing dagat. Mayroon pa rin itong tag ng hotel na nakadikit sa sulok. Inilagay ko ito sa kama at sinimulang punuin ang aking mga damit, aking sapatos, ang mga larawan ng aking asawa na nasa nightstand ko. Ngunit bago ko tiklupin ang unang blusa, huminto ako. Dahil hindi lang ito pwedeng maging isang tantrum. Hindi pwedeng maging isang dramatiko na pag-alis na magtatapos sa pagmamakaawa ko na bumalik sa loob ng 1 linggo. Kailangan itong maging final, kalkulado at makatarungan. Naglakad ako sa likod ng aparador at inilipat ang mga kahon ng sapatos na hindi ko ginagamit. Sa likod ng mga ito, nakabalot sa isang plastic bag, ang aking lumang sewing box, ang ibinigay sa akin ng aking nanay nang ikasal ako. Binuksan ko ito at kinuha ang inilihim ko doon sa loob ng mga buwan. Isang spiral-bound notebook na may matigas na cover. Ang lahat ay nasa notebook na iyon. Bawat piso na ininvest ko sa bahay na ito mula noong lumipat kami. Bawat resibo, bawat proof of payment. 3 taon ng buhay ko na dokumentado sa nanginginig na sulat kamay ng isang babae na nakadama na baka kailanganin niya ito balang araw. Dahan-dahan kong binaliktad ang mga pahina. Agosto 2022, down payment sa bahay. 3,400,000, Setyembre 2022, bagong refrigerator. 74,500, washer at dryer. 12,500, Oktubre 2022. Living room set, dahil sinabi ni Emelita na masyadong luma ang dinala nila mula sa kanilang apartment. 160,000,
Nobyembre 2022. Pag-aayos ng pumutok na tubo, 43,500. Ang listahan ay nagpatuloy. Isang 55-inch na GC para sa sala ay isa-isa 0,000. Mga bagong kutson para sa mga silid-tulugan ay 170,000. Ang master bathroom remodel na gustong-gusto ni Emelita sa 325,000. At pagkatapos ay ang buwan ng gastos. Dahil 24,000 lang ang binabayaran ni Danilo buwan-buwan. Iyon lang ang kaya niya sa kanyang sweldo. Ngunit ang tunay na mortgage ay 70,000 buwan-buwan. Sino ang nagbabayad ng natitirang 46,000? Ako. Buwan-buwan, walang palya, sa loob ng 3 taon. Mula sa aking pensyon bilang widow na 80,000 buwan-buwan, nag-aambag ako ng 46,000 para mapanatili ang bahay kung saan ako nakatira na parang isang servant. Gumawa ako ng mabilis na kalkulasyon sa huling pahina ng aking notebook, down payment at paunang furniture, 4,230,000, buwan ng kontribusyon sa mortgage, 36 buwan na, 46,000, ay 1,656,000, pag-aayos, pagpapaganda, at karagdagang gastos, 947,500, kabu ang ininvest, 6,833,500. 6,833,500. Halos lahat ng natanggap ko mula sa pagbenta ng aking bahay sa suburb, lahat ng itinayo namin ni Roberto sa loob ng 42 taon ng pagpapakasal. Ininvest sa isang bahay kung saan mas masahol pa ang trato sa akin kaysa sa isang estranghero. Ngunit ang pinakamahalaga, ang bagay na nagbigay sa akin ng tunay na kapangyarihan ay nakatago sa ilalim ng sewing box. Inabot ko ito at kinuha ang isang Manila envelope na naninilaw. Sa loob ay ang orihinal na titulo ng bahay. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Nandoon, sa sulat kamay ng notaryo, malinaw na malinaw. Property na matatagpuan sa 847 Jurist Circuit, Satellite City, Community Noalpin. Owner, Belen Samonte Mendoza, Balo ni Torres. Ang pangalan ko. Tanging ang pangalan ko. Nang bilhin namin ang bahay, ipinaliwanag ng notaryo na dahil inilagay ko ang buong down payment, mas ligtas na ilagay ang lahat sa pangalan ko muna. Pwede mong gawin ang transfer kahit kailan mo gusto mamaya, ma'am, sabi niya. Pero sa ganitong paraan, protektado ka kung may mangyari. Sumang-ayon si Danilo. Mas mabuti ito, Nay. Mas ligtas para sa iyo. At pagkatapos ay hindi na namin ginawa ang transfer. Minsan niya itong tatanungin sa unang mga buwan. Kailangan nating pumunta sa notaryo, Nay, para baguhin ang titulo. Ngunit laging may mas urgent. Palagi namin itong ipinagpapaliban hanggang sa tumigil siya sa pagtatanong. At ako, sinasadya man o hindi ay hindi ko na inalala. Ngayon naintindihan ko kung bakit. May bahagi sa akin, ang bahaging nakaligtas sa 42 taon ng pagpapakasal, na nagpalaki ng anak na mag-isa habang si Roberto ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw. Ang bahaging iyon ay alam na kailangan ko ng proteksyon. Ang bahaging iyon ang nagligtas sa akin. Ibinaba ko ang titulo sa envelope, ngunit hindi ko muna ito inilagay sa suitcase. Una, kinuha ko ang aking telepono at nagdial ng numero na matagal ko nang save. Hello. Isang boses na profesional ang sumagot, Megan, si Tita Belen mo ito. Tita Belen. Anong sorpresa? Kumusta po kayo? Si Megan ang aking pamangkin, anak ng aking nakababatang kapatid, isang abogada na nagpakadalubhasa sa batas ng pamilya. 38 taong gulang, 2 anak, isang recent divorce na nagpatindi sa kanya sa korte. Kailangan ko ang tulong mo, sabi ko. Urgent. Pwede ka bang pumunta bukas ng maaga? Nagkaroon ng pause. Tita Ghi, okay po ba kayo? Kakaiba ang boses nyo. Perpekto ako. Sa unang pagkakataon sa 3 taon, perpekto ako. Pero kailangan ko ang tulong mo sa isang legal na bagay tungkol sa bahay ko. Bahay nyo. Akala ko nakatira kayo kina Danilo at Emelita. Iyon mismo. Kaya ako tumatawag. Narinig ko si Megan na kumuha ng panulat at papel. Ikwento niyo po sa akin ang lahat. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa loob ng 15 minuto.
Ang down payment, ang titulo, ang mga bayarin, ang pagpapahiya, ang mensahe tungkol sa mga tira. Nang matapos ako, nagpakawala si Megan ng isang mahinang sipol. Tita Ghi, sinasabi niyo po ba na ang bahay na iyon ay lubos na nasa pangalan niyo at hindi nila alam? Tama. At may patunay kayo ng lahat ng ininvest ninyo, bawat resibo, bawat transfer, lahat. Diyos ko po. Narinig ko si Megan na nagtatype sa kanyang computer. Tita Ghi, ito ay legal gold. Mayroon kayong solidong kaso, napakasolid. Ano ang pwede kong gawin? Kahit ano nang gusto nyo. Pwede nyo silang paalisin, evict. Pwede nyo silang singilin ng pabalik na renta. Pwede nyo ibenta ang bahay. Legal, sila ang inyong mga tenant na walang lease. Wala silang karapatan sa ari-arian. Naramdaman ko ang pagngiti sa aking mukha. Hindi ngiti ng kaligayahan, isang ngiti ng katarungan. Pupunta ako sa opisina mo bukas ng 8 oras ng umaga. Hihintayin ko po kayo, Tita Ghi. At dalhin niyo ang lahat ng papel, titulo, resibo, proofs of payment, lahat. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Pagkatapos ay nagdial ako ng isa pang numero. Hello. Isang boses ng lalaki na may antok ang sumagot. Ginoong Hector, si Belen Ramos po ito. Pasensya na sa pagtawag ng napakagabi. Ma'am Belen, anong nangyari? Okay po ba kayo? Si Ginoong Hector ay isang malapit na kaibigan ng pamilya, isang notaryo sa loob ng 30 taon. Siya ang humawak sa testamento ni Roberto at sa titulo para sa bahay na ito. Kailangan kong i-review nyo ang ilang dokumento bukas tungkol sa bahay sa subdivision. May nangyari po ba? Sabihin na lang natin na ipaglalaban ko ang aking mga karapatan. Narinig ko si Ginoong Hector na gumalaw sa kanyang upuan. Nagbibigay po ba sa inyo ng gulo sina Danilo at ang asawa niya? Maaari mong sabihin iyan. Naku, Ma'am Belen, binalaan ko na kayo na huwag ilipat ang bahay hanggat hindi kayo sigurado. Alam ko, kaibigan ko, at tama ka. Kaya ako tumatawag. Kailangan ko ang payo mo. Opisina ko, 10 oras ng umaga bukas. At dalhin niyo ang lahat. Pupunta ako. Ibinaba ko ang telepono at nagdial ng huling numero. Ito ang pinakamahirap. Belen, sagot ng kaibigan kong si Loida. Anong ginagawa mo at gising ka pa sa ganitong oras? Kami ni Loida ay magkakilala sa loob ng 40 taon. Kami magkapitbahay noon sa suburb. Magkasamang lumaki ang aming mga anak. Balo siya 2 taon bago sa akin. Loida, available pa ba ang kwarto na upahan mo sana? Iyong nasa itaas? Bakit? Pwede ba akong lumipat bukas? Katahimikan. Anong nangyari, kaibigan? Aking bahay, aking mga tagumpay, hindi kailanman aming bahay, hindi kailanman salamat sa pamilya. Kinopya ko ang lahat ng larawan sa parehong e-drive. 11:04 na. Ipinakita ng Instagram na nasa restaurant pa rin sila. Nagkakape at kognak na sila. May oras pa ako. Dahan-dahan akong bumaba. Ang bahay ay madilim. Tanging ang ilaw sa hallway lang ang nakabukas. Naglakad ako sa sala. Huminto ako sa harap ng bawat piraso ng furniture na binili ko. Ang 3 upuan na sofa ay 160,000. Ang salamin na coffee table, 42,500. Ang kahoy na bookshelf kung saan inilagay ni Emelita ang kanyang mga decorative plants, 60,000. Ngunit wala akong kukunin. Hindi iyon ang estilo ko. Hindi ko ubusin ang bahay na parang magnanakaw sa gabi. Kukunin ko lang ang walang dudang sa akin. Ang aking mga damit, ang aking mga alaala, ang aking dignidad at ang titulo. Bumalik ako sa itaas at tinapos ang pagsara ng suitcase. Medyo mabigat pero kaya ko. Umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang isang piraso ng papel at panulat. Kailangan kong iwanan sila ng isang bagay. Hindi ako pwedeng mawala lang ng walang salita. Ngunit hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong nagmamakaawa o nagpapaliwanag. Isinulat ko sa malinaw na sulat kamay. Danilo. Sa loob ng 3 taon, nanirahan ako sa bahay na ito bilang isang invisible na katulong. Nagluto ako, naglinis, nag-alaga sa inyong mga anak, nagbayad ng mga bill, at nilunok ang mga pagpapahiya ng tahimik.
Ngayong gabi, habang nagdiriwang kayo ng promosyon ni Emelita at nagpadala sa akin ng mensahe para initin ang mga tira, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi na ako magiging multo ng pamilyang ito. Makakahanap ka ng mga dokumento sa nightstand mo. Basahin mong mabuti, magkikita tayo sa lalong madaling panahon kasama ang mga abogado. Minahal kita sa buong buhay ko, ngunit ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hayaan mo akong tapakan mo. Ina! Tiniklop ko ang sulat at inilagay sa unan niya sa kanyang tabi ng kama. Pagkatapos ay kinuha ko ang Manila envelope na may titulo. Sa loob inilagay ko ang isang yellow sticky note. Ang bahay na ito ay nasa pangalan ko. Palagi. At may patunay ako ng bawat piso na ininvest ko rito. 6,833,500 para maging eksakto. Magkita tayo sa opisina ng notaryo. Iniwan ko ang envelope sa nightstand ni Danilo, kitang-kita. Tiningnan ko ang telepono ko. 11:28 na ng gabi. Ang huling story ay nagpakita na humihingi na sila ng check. Oras na para umalis. Dahan-dahan kong dinala ang suitcase pababa. Ang aking 68 taong gulang na mga binti ay nagpoprotesta, ngunit kinaya nila. Huminto ako sa pintuan sa harap. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa bahay na ito na tumulong akong itayo. Sa sahig na aking nimop ng 1,000 beses. Sa mga dingding na aking pininturahan nang lumipat kami. Sa kusina kung saan ako naghanda ng libu-libong pagkain na walang nagpahalaga. Hindi ako nakadama ng kalungkutan. Nakadama ako ng kalayaan. Nilock ko ang pinto. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, hindi ko iniwan ang susi sa loob. Kinuha ko ito. Sa huli, bahay ko ito. Tumawag ako ng Grab sa kanto. Ang driver, isang lalaki sa edad na 50, ay tumulong sa akin sa suitcase. Mahabang biyahe, ma'am, tanong niya habang umaalis kami. Tumingin ako sa labas ng bintana sa bahay na lumalayo sa dilim. Hindi, sagot ko. Ito ay isang paglalakbay pabalik. Pabalik sa sarili ko. Habang gumagalaw ang sasakyan sa mga walang laman na kalye ng subdivision, inilarawan ko ang eksena na darating. Si Danilo, si Emelita, ang mga bata, lahat ay pumapasok sa bahay, ang kanilang mga pisngi ay namumula sa wine at tawanan, binubuksan ang mga ilaw. Tinatawag ako para ikwento sa akin ang tungkol sa kahangahangang hapunan na mayroon sila, at nakakakita ng katahimikan. Umaakyat ng nalilito, binubuksan ang pinto ng aking silid-tulugan, walang laman. Pumapasok sa kanilang silid-tulugan, nakakakita ng envelope, nagbabasa ng sulat, at naunawaan ang lahat. Ngumiti ako sa dilim ng sasakyan. Ngayong gabi, babalik sila na tumatawa sa isang bahay na akala nila ay kanila, at ako'y matutulog ng payapa sa unang pagkakataon sa 3 taon sa bahay ng aking kaibigan na si Loida. Alam na sa wakas ay natagpuan ko na ang aking boses muli. Bukas, magsisimula ang ligal na digmaan. Ngunit ngayong gabi ay para lang sa akin, para ipagdiwang na ang invisible maid ay sa wakas ay nagising na at may mga pangil siya. Hindi ako naroon nang dumating sila. Ngunit ikinuwento sa akin ni Miguel ang lahat 3 araw pagkatapos nang hanapin niya ako sa bahay ni Loida, umiiyak. Hayaan mong i-reconstruct ko ang gabing iyon tulad ng isinalaysay sa akin ng aking apo na mailuha na umaagos sa kanyang pisngi. 1:23 na ng umaga nang pumasok ang kotse ni Danilo sa subdivision. Kinawayan sila ng security guard na may pagbati. Sinabi sa akin ng guard pagkatapos na malakas silang tumatawa, naka-full blast ang musika. Si Emelita ay nakasandal sa balikat ni Danilo. Nakainom siya ng 3 baso ng pulang wine, 2 ng champagne, at 1 shot ng tequila kung saan sila nagtagay sa huli. Hindi rin lasing si Danilo. Nakainom siya ng 2 double whiskey at ilang beer. Tulog ang mga bata sa likod ng upuan. Ipinarking nila ang kotse. Halos matumba si Emelita, tumatawa sa kanyang sapatos na may mataas na takong. Nahuli siya ni Danilo sa baywang, naglalaro, hinahalikan ang kanyang leg. Regional manager, bulong niya. Ang asawa ko, ang manager. At ikaw, ang asawa ng taon, sagot niya, nakabitin sa braso niya. Naglakad sila papunta sa mga baitang ng porch. Naghahanap si Danilo ng mga susi sa kanyang bulsa, medyo natumba. Dile, sabi ni Emelita sa pagitan ng tawa. Huwag mong gisingin ang nanay mo. Hayaan mo siyang matulog, sagot ni Danilo.
Deserve niya iyan pagkatapos niyang mag-alaga sa bahay buong gabi. Binuksan nila ang pinto. Lahat ay madilim, tanging ang ilaw sa hallway lang ang nakabukas, tulad ng lagi kong iniiwan para hindi sila matumba. "Nay," tawag ni Danilo habang pumapasok. Ang boses niya ay malabo. Katahimikan. Binuksan ni Emelita ang ilaw sa sala. At pagkatapos ay nakita nila ito. Ang sala ay iba. Hindi walang laman, ngunit iba. Ang Persian rug na dinala ko mula sa lumang bahay ay wala na. Iyong binili ng nanay ko sa isang biyahe pababa sa timog 50 taon na ang nakalipas. Wala na ang mga embroidered cushion sa sofa. Iyong ako mismo ang nag-embroider sa loob ng mga buwan. Wala na ang mga larawan sa mga dingding. Ang mga larawan ko, mga landscape mula sa tabing dagat na ibinigay sa akin ni Roberto sa aming mga anniversary. Ano? Sumimangot si Emelita. Gumagalaw ba ang nanay mo ng mga bagay? Naglakad si Danilo sa kusina. Binuksan niya ang ilaw. Wala na ang Italian coffee maker. Wala na rin ang mga ceramic mug na inipon ko. Ang apron na laging nakabitin sa hook sa tabi ng ref ay nawala. "Nay," tawag niya ng mas malakas. "Nasaan ka?" Umakyat sila. Sinabi sa akin ni Miguel na doon nagsimulang mawala ang epekto ng alak. Ang pinto ko ay ajar. Tinulak ito ni Danilo. Binuksan niya ang ilaw. Ang kama ay maayos. Perpektong maayos tulad ng lagi kong iniiwan, ngunit walang laman. Bukas ang aparador. Walang damit ko. Mga hanger lang ang natira. Ang nightstand na walang mga aklat ko, ang aking salamin, ang aking rosaryo, na para bang hindi ako kailanman umiral sa silid na iyon. "Ano ba nang nangyayari?" bulong ni Emelita sa likuran niya. Tumakbo si Danilo sa banyo. Wala na ang toothbrush ko. Ang face cream ko, ang suklay ko, ang aking murang rose-scented perfume, lahat wala na. Bumalik siya sa silid at doon niya nakita ang kanilang kama. Sa kanyang unan, isang nakatiklop na sulat. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Binuklat niya ito. Nagbasa si Emelita sa kanyang balikat. Sinabi sa akin ni Miguel na nagbago ang mukha ng kanyang ama habang nagbabasa. Mula sa pagkalito patungo sa kawalang paniwala, mula sa kawalang paniwala patungo sa takot. "Ano nang sinasabi niyan?" tanong ni Emelita. "Umalis ba siya? Umalis ba ang nanay mo?" Ngunit hindi sumagot si Danilo. Nakita niya ang Manila envelope sa kanyang nightstand. Binuksan niya ito ng padaskol-daskol ang mga daliri. Kinuha niya ang titulo ng bahay, at binasa niya ang pangalan na nakasulat doon sa opisyal na sulat ng notaryo. "Hindi," bulong niya. Hindi. "Ano iyan?" Inagaw ni Emelita ang mga papel mula sa kanya. Sinuri ng kanyang mga mata ang dokumento, 1 beses, 2 beses, at pagkatapos ay namutla siya. Hindi ito pwedeng totoo. Ang bahay ay nasa pangalan niya, sabi ni Danilo sa isang walang emosyong boses. Ang buong bahay. Palagi. Nasa pangalan niya ay Key. Pero, nagbayad ka ng down payment. Sinabi mo sa akin siya ang nagbayad ng down payment. Ibinenta niya ang bahay niya. 3,400,000. Wala akong pera. Lahat ng iyon ay galing sa kanya. Umabot sa gilid ng pagkatumba si Emelita. Kinuha ni Emelita ang yellow sticky note na nakakabit sa titulo. 6,833,500 para maging eksakto. 6,833,500. Lumingon si Emelita. Sinasabi mo ba sa akin na ang nanay mo ay nag-invest ng higit sa 6 na milyon sa bahay na ito at hindi natin kailanman ginawa ang transfer? Diyos ko po, Emelita, hindi natin kailanman inilipat ang ari-arian. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Sinabi sa akin ni Miguel na nagising siya sa sigawan. Bumaba siya, kinukusot ang kanyang mga mata, at nakita niya ang kanyang mga magulang sa sala na nagtatalo. Habang sumisigaw ang kanyang mommy, ang kanyang daddy naman ay nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ito pwedeng mangyari. Naglakad-lakad si Emelita na parang hayop sa hawla. 3 taon na tayong nakatira rito. 3 taon. Bahay ko ito. Bahay niya, sabi ni Danilo sa isang patay na boses.
Legal, bahay niya ito palagi. Kung gayon, hilingin mo na ibigay niya sa iyo. Nanay mo siya. May obligasyon siya, obligasyon. Tumingala si Danilo. Pula ang kanyang mga mata. Tulad ng obligasyon namin at tratuhin siya ng may respeto. Na huwag siyang isama sa hapunan ngayong gabi. Natahimik si Emelita. Iniwan namin siyang mag-isa, patuloy ni Danilo, pumupunit ang boses niya. Sa sarili niyang bahay. Iniwan namin siyang kumakain ng mga tira habang gumagastos kami ng 15,000 sa wine. Danilo, ikaw ang nagpadala sa kanya ng mensaheng iyon. Iyang damning na mensahe tungkol sa pag-iinit ng mga tira sa ref. Napanganga si Emelita. Isinara niya ito. Mas lalo siyang namutla. Hindi. Hindi iyon may masamang intensyon. Ito ay ano? Nakakatawa ba ang pagpapahiya sa kanya? Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ipinagtanggol ng anak ko ang aking dangal. Ngunit huli na ang lahat. Umiiyak si Miguel sa hagdanan, nakikinig sa lahat. Nagising si Sara at nagsimulang tawagin ang kanyang lola. Nasaan si Lola? Gusto ko ang lola ko. Dinadaya ni Danilo ang numero ko, 1 beses, 2 beses, 5, 10 beses. Tahimik ko ang kanyang kontak. Nagpadala siya ng mga mensahe. Nay, parang awa mo na, sagutin mo. Nay, sobrang nagsisisi ako. Hindi ko alam. Nay, maayos natin ito. Pakiusap. Nay, wag mo itong gawin. Walang sinuman sa kanila ang nakakuha ng sagot. Dahil sa sandaling iyon, ako ay nasa bahay ni Loida, umiinom ng tsaan at chamomile na may pulot, nakabalot sa isang malinis na kumot na amoy fabric softener, natutulog ng pinakamalalim at pinakapayapang tulog na naranasan ko sa loob ng 3 taon. Sinubukan ni Emelita ang huling baraha ng gabing iyon. Tumawag tayo ng abogado bukas. Sigurado akong makakakontra tayo sa mga titulo na iyan. 3 taon na tayong nakatira rito. Nagbibigay iyan sa atin ng mga karapatan, good faith possession o kung ano paman. Tiningnan siya ni Danilo ng maihalong pagkasuklam at pagkadismaya. Hindi mo pa rin naiintindihan. May dokumento siya ng lahat. Bawat piso, bawat resibo, at mas masahol pa, hinaplos niya ang kanyang mukha. Tama siya. Tinrato namin siya na parang basura. Hinayaan kitang tratuhin siya na parang basura. Tumayo siya at naglakad patungo sa silid ng mga bata. Sinabi sa akin ni Miguel na niyakap siya ng kanyang ama ng gabing iyon at umiyak. Umiyak siya na hindi pa nakita ni Miguel na umiiyak ang kanyang ama mula nang mamatay si Lolo Roberto. Sinira ko ang lahat, sabi niya sa kanyang 9 na taong gulang na anak. Nawala sa akin si Lola dahil isa akong gago. Nang gabing iyon, walang natulog sa bahay na akala nila ay kanila, ang bahay na palaging sa akin. At habang naglalakad sila sa mga silid na walang laman sa aking mga gamit, sinisikap na maunawaan kung paanong gumuho ang lahat sa isang gabi. Ako'y natulog ng payapa. Dahil minsan, ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sandata, at minsan, ang paglaho ang tanging paraan para sa wakas ay makita. Nagising ako ng 7:00 ng umaga sa bahay ni Loida. Ang likas na liwanag ay dumaloy sa bintana. May mga ibon na umaawit sa labas. Ang amoy ng sariwang kape ay umaabot mula sa kusina. 3 taon na ang nakalipas mula nang magising ako nang walang buhol sa tiyan ko. Nag-inat ako sa kama. Walang naghihintay sa akin sa ibaba para mag-utos ng almusal. Walang mag-check kung maayos ba ang paglilinis ko sa banyo. Walang magbibigay sa akin ng mga utos na nagkukubli bilang mga mungkahi. Malaya ako. Ang telepono ko ay may 32 notifications, 23 missed calls mula kay Danilo, 15 WhatsApp messages, 4 mula kay Emelita. 2 mula sa hindi kilalang mga numero na malamang ay mga kamag-anak na nakialam na sa iskandalo. Hindi ko binuksan ang anuman sa mga ito. Sa halip, binuksan ko ang Facebook, ang social network na halos hindi ko ginagamit, puno ng mga lumang kontak, mga kaibigan mula sa book club ko, mga kapitbahay mula sa aking lumang suburb, malalayong pinsan, mga kaklase sa high school na natagpuan ko ilang taon na ang nakalipas. 437 friends na halos hindi nakakakita ng aking mga post dahil hindi ako kailanman nagpo-post ng anuman. Hanggang ngayon, nag-type ako ng nanginginig ang mga daliri.
Pagkatapos ng 3 taong pag-aalaga sa isang pamilya na nagpahirap sa akin, natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay survival. Pinindot ko ang post at sinara ang epi. Bumaba ako para mag-almusal. Naghihintay sa akin si Loida na may chili at refried beans, at kape na may cinnamon, ang paborito kong almusal. Kumusta ang tulog mo? Tanong niya habang nagbubuhos sa akin ng orange juice. Parang hindi ako natulog ng maraming taon. At ano na ang susunod ngayon, sabi ko, habang hinihiwa ang isang piraso ng chili. Susunod na ang legal na bahagi. 8:00 sharp, nasa opisina ako ni Megan. Sinalubong ako ng aking pamangkin ng mahigpit na yakap at isang tasa ng kape. Tita Belen, isa kayong alamat. Hindi ako nakatulog kagabi kakaisip sa kaso nyo. Dinala nyo po ba ang lahat? Inilabas ko sa aking bag ang Manila envelope na may titulo, ang notebook na may mga resibo, ang ATV drive na may mga recording, at ang mga larawan mula sa lumang telepono. Ipinakalat ni Megan ang lahat sa kanyang desk na parang isang detective na gumagawa ng kaso. Ito na, Tita Belen. Perpekto ito. Napakaganda ng documentation nyo. Sinuri niya ang bawat papel na may nagniningning na mga mata. Tulo na nasa inyong pangalan, patunay ng bayad, bank transfers, maging mga recording. Isinaksak niya ang USB sa kanyang computer at nakinig sa ilang snippet ng mga recording. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagiging propesyonal patungo sa pagkagalit. Parang may libreng katulong. Kapag namatay ang matandang babae, ginawa na niya ang layunin niya. Nag-umpisa si Megan. Tita Belen, sa rami ng ito, magagawa natin ang anumang gusto ninyo. Agarang eviction, koleksyon ng bayarin na renta, kompensasyon para sa moral damages. Sabihin niyo lang sa akin kung ano ang kailangan ninyo at gagawin natin. Kailangan ko, sabi ko ng dahan-dahan, na maintindihan nila kung ano ang nawala sa kanila. Na maramdaman nila ang naramdaman ko. At matutunan nila na ang pagmamahal ay hindi libre kapag nalilito ka sa pagkaalipin. Tumango si Megan. Kung gayon, bibigyan natin sila ng aral na hindi nila malilimutan. Gumugol kami ng 3 oras sa pagpaplano ng strategy. Lawyer's letters, subpoenas, property appraisals, kalkulasyon ng bayarin na renta batay sa komersyal na halaga ng lugar. 11:00 ng umaga, ipinadala ni Megan ang unang opisyal na dokumento, isang legal summon. Si Belen sa Monte Mendoza, legal na may-ari ng ari-arian na matatagpuan sa 847 Jurist Circuit, Noalpin, ay nangangailangan ng presensya nina Danilo Torres Mendoza at Emelita Ruiz de Torres sa mga opisina ni Notaryo Hector Selenus Bravo sa Lunes, Marso 18, 10 oras ng umaga, upang resolbahin ang mga bagay tungkol sa ari-arian at pag-okupa. Ang pagdalo ay mandatoryo. Mangyaring magpakita ng opisyal na di. Ipinadala ang email ng 11:47 ng umaga. Samantala, hindi tumitigil ang telepono ko sa pag-vibrate. Sa wakas, tanghali na, tiningnan ko ang mga mensahe mula kay Danilo. Nay, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Hindi ito pagkakaunawaan. Hindi ko alam na nasa pangalan mo ang bahay. Hindi ko kailanman sinadya na hindi ka igalang. Hinahanap ka ng mga bata. Umiiyak si Miguel. Hindi naiintindihan ni Sarah kung ano ang nangyari. Nay, nanay kita. Hindi tayo pwedeng magtapos ng ganito. Mula kay Emelita. Bienan. Sa tingin ko, lumalaki na ito. Kung naabala ka ng mensahe kagabi, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali lang ako. Galit na galit si Danilo. Ganoon din ang mga bata. Pakiusap, mag-isip-isip kayo. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap tulad ng mga sibilisadong matatanda? Napansin ko ang pagbabago sa tono, mula sa pagiging bossy na biyenan patungo sa pagmamakaawa na biyenan, ngunit hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ang Facebook. Ang post ko ay may 243 reaksyon, 189 komento. Sinimulan kong basahin. Belen, hindi ko alam na dumadaan ka sa ganito. Palagi kitang nakikita na napakatibay na babae. Masaya ako na natagpuan mo ang iyong boses. Rosa, dating kapitbahay. Kaibigan ko, 2 taon na akong nakatira sa anak ko at asawa niya. Sobrang nakaka-relate ako rito. Pinaiyak mo ako. Salamat sa pagbabahagi.
Patricia mula sa book club. Ang nanay ko ay dumaan sa katulad na bagay. Nauwi siya sa ospital dahil sa stress. Sana nagkaroon siya ng iyong tapang. Isang pinsan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Tumama ito sa akin. Ang lahat ng matatandang babae ay nararapat sa respeto, hindi tira. Yen, Guadalupe, isang kaibigan noong bata. At nagpatuloy sila. Komento pagkatapos ng komento mula sa mga babae na nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento. Mga babaeng nakatira sa kanilang mga anak at tinatrato bilang unpaid caregivers. Mga babaeng nawala ng bahay ng ipon ng dignidad. Ang aking maliit na post ay naging kanlungan para sa mga tahimik na boses. 3:00 ng hapon tumawag ang kapatid ko. Belen, ano nang nangyayari? Tumawag si Danilo sa akin na umiiyak. Sabi niya umalis ka sa bahay. Umalis ako sa bahay ko, pagwawasto ko, kung saan ako nakatira bilang isang katulong. Pero anak mo siya. Pamilya iyan. Ang pamilya ay hindi nanghahamak, Susan. Ang pamilya ay hindi nagpaparamdam sa iyo na invisible. Ang pamilya ay hindi nagpapadala sa iyo ng mapanuyang mensahe tungkol sa pag-iinit ng mga tira habang sila ay nagdiriwang ng wala ka. Katahimikan sa kabilang linya. Ginawa nila iyon? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Bawat detalye ng huling 3 taon. Nang matapos ako, umiiyak ang kapatid ko. Patawarin mo ako, sabi niya. Akala ko masaya ka riyan. Akala ko magandang arrangement iyon. Inakala ng lahat iyon dahil humiti ako at hindi nagreklamo. Pero ang pagngiti ay hindi nangangahulugang masaya ka. 5:00 ng hapon, tumawag ang brother-in-law ko, ang asawa ni Susan. Hindi sumagot si Danilo. Nag-iwan siya ng mensahe na ipinakita sa akin ni Danilo pagkatapos. Pamangkin, nagkamali ka ng husto. Ang nanay mo ay isang babaeng may dangal at trinato mo siya na parang basahan. Ngayon, bayaran mo ang mga kahihinatnan at matuto ka ng iyong aral. Nagsisimula nang makita ang mga bitak. Ang pamilya, na palaging nag-aakala na tama ang mga anak, ay nagsisimula ng magtanong. 7:00 ng gabi, tumunog ang telepono ni Loida. Ang kapitbahay namin sa dating bahay. Ma'am Belen, gusto ko lang sabihin sa inyo na alam ng lahat sa subdivision ang nangyari. At kayo'y ganap na tama. Nakita ko kayo araw-araw na nagtatapo ng basura, naghuhugas ng kotse, namimili ng grocery, at hindi man lang sila nagpasalamat sa inyo. Paano nila nalaman? Pumunta si Emelita sa tindahan kaninang hapon. Namamaga ang kanyang mga mata sa pag-iyak. At nang tanungin siya ni Aling Carmela kung ano ang problema, sumabog siya. Sinisi niya kayo sa lahat. Na kayo'y walang utang na loob. Na iniwan niyo sila sa kalye. Na kayo'y nagiging makasarili. Naramdaman ko ang pagkulo ng dugo ko. At ano ang sinabi ng mga kapitbahay? Tumawa ang babae. Sinabi ni Aling Carmela sa kanya na kayo ang may-ari ng bahay at may karapatan na umalis kahit kailan niyo gusto. Nagagawin din niya iyon. At ang iba pang mga babae ay mas masahol pa ang sinabi. Tumakbo pabalik si Emelita sa bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang mga kapitbahay na tahimik na nanood sa aking pagdurusa ay nagtaas ng boses. Nang gabing iyon, bago matulog, tiningnan ko ulit ang Facebook. Ang post ko ay may 420 reaksyon, 352 komento, at may iba pa. 23 babae ang nagpadala sa akin ng pribadong mensahe, nagkukwento ng kanilang mga kwento. Mga kwento ng inabusong biyenan, ng mga nakalimutan na ina, ng mga nilalabanan na lola. Sumulat ang isang babae, Belen, salamat sa pagsasalita. Binigyan mo ako ng tapang na umalis sa bahay ng anak ko. Naghahanap ako ng apartment bukas. Sabi ng isa pa, 5 taon na akong nag-aalaga sa mga apo ko ng libre, habang ang manugang ko ay lumalabas para magsaya. Pagkatapos basahin ang kwento mo, sasabihin ko sa kanya bukas na hindi na siya pwedeng magpatuloy sa pagsasamantala sa akin. Ang kwento ko, ang aking sakit, ang aking nasirang katahimikan ay nagbigay ng lakas sa ibang mga babae para mahanap ang kanilang boses. At iyon, higit pa sa anumang bahay o titulo o pera, ang pumuno sa aking puso. Dahil sa huli, ang aking paghihiganti ay hindi lang personal. Ito ay collective. Nag-text sa akin si Danilo ng 11:00 ng gabi. Nay, natanggap namin ang legal summons.
Pakiusap, wag mo itong gawin. Pamilya tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 48 oras, sumagot ako, ang pamilya ay kung ano ang itinatayo mo ng may respeto, anak. Hindi sa dugo at mga obligasyon. Magkita tayo sa Lunes sa opisina ng notaryo. At pinatay ko ang telepono ko. Dahil nagsisimula pa lang ang bagyo, at ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kidlat. Ang linggo ang pinakamahabang araw ng buhay ko. Nagpakita si Danilo sa bahay ni Loida ng alas 9 ng umaga. Nagring siya ng doorbell ng paulit-ulit hanggang sa buksan ni Loida ang pinto. Hindi mo siya pwedeng makita, sabi ni Loida ng matatag, hinarangan ang pasukan. Nanay ko siya, maam. Pakiusap. Siya ay isang babae na sa wakas ay nagpapahinga pagkatapos ng 3 taon ng pagsasamantala, at hindi ko hahayaan na guluhin mo siya. Ngunit narinig ko ang mga boses mula sa itaas. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Mukhang masama si Danilo. Malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi nag-ahit, ang parehong gusot na damit mula Biyernes. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng 2 araw. Nay! Basag ang boses niya nang makita niya ako. Danilo, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Tiningnan ako ni Loida. Tumango ako. Okay. Hayaan mo siyang pumasok. Umupo kami sa maliit na sala ni Loida. Nanatili siya sa malapit, isang tahimik na tagapagtanggol. Hindi alam ni Danilo kung saan magsisimula. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Kinagat niya ang kanyang labi. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko alam na nasa pangalan mo ang bahay. Alam ko. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Ang tanong na iyon. Ang damned na tanong na iyon. Sinabi ko sa iyo, Danilo. Sa unang 6 na buwan, pinaalalahanan kita tuwing 2 linggo. Anak, kailangan nating pumunta sa notaryo para gawin ang transfer. Naaalala mo ba kung ano ang sasabihin mo? Tumingin siya sa ibaba. Mamaya, Nay, sobrang abala namin sa paglipat ngayon. Sa susunod na linggo, Nay. Walang madali, Nay. Pamilya tayo pagkatapos ng lahat. At pagkatapos ay tumigil ka sa pagsagot. At tumigil ako sa pagtatanong. Dahil may bahagi sa akin, ang matalinong bahagi na nakaligtas sa 42 taon ng pagpapakasal, na alam na kailangan ko ng proteksyon. Proteksyon mula sa akin. Ang sarili mong anak. Mula sa sitwasyon, pagwawasto ko, mula sa pagiging kung ano ang naging ako, isang katulong sa sarili kong bahay. Tinabunan ni Danilo ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ko kailanman ginusto na maramdaman mo iyan. Pero naramdaman ko iyan. Araw-araw sa loob ng 3 taon. Si Emelita, maaari siyang maging malupit minsan, pero hindi siya masamang tao. Danilo, alam mo ba kung magkano ang ininvest ng nanay mo sa bahay na iyon? Nilunok niya ng mariin. Sabi sa titulo ay 6,833,500. Eksakto. Alam mo ba kung saan nanggaling ang perang iyon? Mula sa pagbenta ng bahay sa suburbs. Mula sa pagbenta ng bahay kung saan kami nakatira ng tatay mo sa loob ng 42 taon, kung saan ka namin pinalaki, kung saan namin ipinagdiwang ang bawat isa sa iyong kaarawan, kung saan namatay ang tatay mo sa aking kama na hawak ang aking kamay. Basag ang boses ko. Ibinenta ko ang aking mga alaala, Danilo. Ibinenta ko ang huling piraso ng tatay mo na natira sa akin. At ginawa ko iyon para sa iyo. Nagsimulang umiyak si Danilo. Malalaking luha ang bumagsak sa kanyang mga kamay. Nay, alam mo ba kung magkano ang binayaran mo para sa mortgage buwan-buwan? 24,000. At alam mo ba kung ano ang aktwal na bayad sa mortgage? Katahimikan. 70,000. Binayaran ko ang natitirang 46,000 buwan-buwan mula sa aking 80,000 na pensyon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Tumingala siya, nalilito. Ibig sabihin, pagkatapos kong bayaran ang bahagi ko sa bahay, mayroon akong 34,000 na natira buwan-buwan para sa lahat ng aking gastos, damit, gamot, transportasyon, anumang personal. 34,000. Habang si Emelita ay gumagastos ng 15,000 sa isang bote lang ng wine. Namutla si Danilo. Hindi ko alam.
Hindi mo alam dahil hindi ka kailanman nagtanong. Inakala mo na okay ako, na masaya ako, na sapat na ang pag-aalaga sa mga anak mo at paglilinis sa bahay mo para sa akin. Nay, ako di. Tumayo ako at nagpunta sa aking bag, kinuha ko ang hardcover notebook. Inilagay ko ito sa coffee table. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Danilo ang notebook at nagsimulang magbasa. Pahina pagkatapos ng pahina ng mga tape receipt, patunay ng transfers, mga tala sa aking sulat kamay. Refrigerator, 74,500. Washer and dryer, ay 122,500. Complete living room set, ay 160,000. Master bathroom remodel, sa 325,000. Ihis para sa sala, ay 110,000. Ang kanyang boses ay isang bulong. Diyos ko! Magpatuloy ka sa pagbabasa. Naabot niya ang huling mga pahina, ang buwan ng kalkulasyon, 36 na buwan ng kontribusyon, ang huling kabuuan. Mahigit sa 6,833,500 bulong niya. At hindi pa kasama riyan, idinagdag ko ng malamig, ang 3 beses sa isang araw na pagluluto, ang paglilinis, ang pag-aalaga sa bata, ang paglalaba, ang pagpaplansa. Kung lalagyan natin ng presyo ang lahat ng trabahong iyon sa rate ng isang live-in domestic worker, iyan ay isa pang 2 milyon, humigit kumulang. Sinara ni Danilo ang notebook. Nanginginig siya. Wala akong 6,833,500 para bayaran ka. Alam ko. Wala pa nga akong 1 milyon na naipon. Alam ko rin iyan. Kaya, ano ang gusto mo? Ang bahay. Palalabasin mo ba kami sa kalye? At narito na, ang tanong na $1,000,000. Huminga ako ng malalim. Gusto ko, sabi ko ng dahan-dahan, na maintindihan mo kung ano ang nawala sa iyo. Hindi lang ito isang bahay. Hindi lang ito furniture o pera. Nawala sa iyo ang nanay mo. Nawala ako sa iyo. Hindi ako nawala sa iyo. Narito ako. Kailan mo huling tinanong kung kumusta ako? Kung paano ang tulog ko? Kung masakit ba ang likod ko sa sobrang paglilinis? Kung namimiss ko ba ang tatay mo? Kung nag-iisa ba ako? Katahimikan. Kailan mo huling niyakap ako nang hindi nagmamadali? Na umupo ka sa akin para magkape? Na tiningnan mo ako sa mata? Mas marami pang katahimikan. Naging isang serbisyo ako, Danilo, hindi ang nanay mo. At hinayaan mo iyon. Patawarin mo ako, umiyak siya. Sobrang-sobra akong humihingi ng paumanhin. Alam ko. Pero ang paumanhin ay hindi nagbibigay sa akin ng 3 taon ng buhay ko. Hindi ito nagbabalik ng aking dignidad. Pagkatapos ay kinuha ko ang e-tape drive mula sa aking bulsa. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng notebook. Ano iyan? Tanong niya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pakinggan mo ito pag-uwi mo. Pero gawin mo nang mag-isa. Hindi pwedeng nandoon si Emelita. Bakit? Dahil kung sabay ninyong pakinggan, magtatapos kayo sa diborsyo ngayong gabi. At kahit ginawa ng asawa mo ang buhay ko na imposible, hindi nararapat sa mga anak mo ang sirang tahanan. Kinuha ni Danilo ang e-TV drive na para bang isang bomba. Nay, anong nasa loob niyan? Ang totoo. 17 recording ng mga pag-uusap kung saan nagsasalita si Emelita tungkol sa akin, kapag akala niya hindi ako nakikinig. Kung saan nagpaplano siya kung paano ako aalisin, kung saan tinatawanan niya ako kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakita ko ang mukha niya na gumuho. Pakinggan mo ito. Lahat. At pagkatapos ay magdesisyon ka kung gusto mong magkita tayo sa opisina ng notaryo, bukas na naroroon ang asawa mo, o kung mas gusto mo na mag-usap muna tayong dalawa. Tumayo siya, medyo natumba. Kinuha niya ang e-TV drive at ang notebook. Lunes, 10 oras sharp, sa opisina ni Notaryo Selenus. Ikaw ang magdesisyon kung sino ang sasama sa iyo. Naglakad siya patungo sa pinto. Huminto siya na nakahawak ang kamay sa doorknob. May magagawa ba ako para ayusin ito? Sabi ko. Pwedeng kang matuto. Pwede kang magbago. At pwede mong turuan ang mga anak mo na ang mga matatanda ay hindi furniture. Na ang nanay mo ay hindi isang katulong. Na ang pagmamahal at respeto ay hindi optional sa isang pamilya.
Umalis siya nang walang salita. Umupo si Loida sa tabi ko at niyakap ako habang umiiyak ako. Ginawa mo ba ang tama? Tanong niya ng mahina. Hindi ko alam. Pero ginawa ko ang kinakailangan. Nang hapong iyon, nagpunta si Miguel sa bahay ni Loida nang mag-isa. Nagring siya ng doorbell at nang buksan ko, bumulusok siya sa aking mga bisig, umiiyak. Lola, sobrang namimiss kita. Hinigpitan ko siya ng yakap, sinisinghot ang amoy ng kanyang buhok. Apo ko, mahal kong apo, na walang kasalanan sa lahat ng ito. Namimiss din kita, mahal ko. Bakit ka umalis? Lumuhod ako para maging kasing level niya. Dahil minsan, kapag may nananakit sa iyo ng matagal, kailangan mong lumayo para ipaalala sa kanila na mahalaga ka. Pero hindi kami nananakit sa iyo. Alam ko, sweetie. Mahal niyo ako, pero nakalimutan ng mga magulang mo kung paano ako tratuhing tama. Malungkot talaga si Daddy at hindi tumitigil sa pag-iyak si Mommy. Alam ko. Babalik ka ba? Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang 9 na taong gulang na mga mata na puno ng pagkalito at inosensya. Hindi ko alam, Miguel. Pero ang alam ko ay mahal kita at wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Naiintindihan mo? Tumango siya, pinunasan ang kanyang luha gamit ang lailayan ng kanyang sweater. Gumugol kami ng 2 oras na magkasama. Kumain kami ng cookies. Binasa ko siya ng kwento. Naglaro kami ng dominoes tulad ng dati. Nang dumating si Danilo para sunduin siya, devastated ang mukha ng anak ko. Nakinig ka ba? Tanong ko mula sa pintuan, tumango siya nang hindi nagsasalita, lahat. Tumango siya ulit. Kung gayon, magkita tayo bukas. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Dahil alam ko na ang susunod na araw ang magtatakda ng lahat. Dahil bukas, sa opisina ng notaryo na iyon, hindi lang ang kapalaran ng isang bahay ang pagdedesisyonan. Pagdedesisyonan kung ang isang sirang pamilya ay pwedeng gumaling o kung ang ilang mga bali ay masyadong malalim para ayusin. 9:30 ng umaga noong Lunes, dumating ako sa opisina ni Notaryo Selenus. Sinamahan ako ni Megan, ang kanyang leather briefcase ay puno ng mga dokumento. Mukha siyang abogada sa pelikula, itim na pantsuit, mataas na takong, nakatali ang buhok sa isang perpektong bon. Handa na, Tita Iggy, tanong niya habang umaakyat kami sa hagdanan ng gusali sa sentro ng Koyok. Handa. Sinalubong kami ni Ginoong Hector sa kanyang opisina na may matataas na kisam at lumang mahogany furniture. Amoy luma na aklat at kape. Maam Belen, bati niya sa akin ng yakap na parang tatay. Sobrang humihingi ako ng paumanhin na umabot sa ganito ang mga bagay. Ako rin, kaibigan ko. Pero narito na tayo. Umupo kami. Ang orasan ay 9:47. Nang 9:52, narinig namin ang mga yabag sa hagdanan. Bumukas ang pinto. Si Danilo ang unang pumasok. Nakasuot siya ng gray suit, madilim na kurbata, na para bang pupunta sa libing. Nakalubog ang kanyang mga mata, pula dahil sa kakulangan sa tulog. At sa likuran niya, dumating si Emelita, ngunit hindi ang kumpiyansa, mapagmataas na Emelita na nakasanayan ko. Ang Emelita na ito ay nakasuot ng konserbatibong navy blue dress, walang cleavage, walang stiletto, mababang takong, kaunting makeup, nakatali ang buhok sa isang simpleng ponytail. Mukha siyang batang sinaway. Nakita niya ako at agad na umiwas ng tingin. Interesting. Magandang umaga, sabi ni Danilo sa isang garalgal na boses. Magandang umaga, sagot ko. Umupo sila sa kabilang panig ng mesa, si Ginoong Hector sa ulo. Naglabas si Megan ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase na may tumpak at propesyonal na mga galaw. Mabuti, nagsimulang magsalita si Ginoong Hector habang nagsusuot ng kanyang salamin. Narito tayo upang resolbahin ang isang sitwasyon ng ari-arian at pag-okupa. Si Jens Belen ay ang legal na may-ari ng ari-arian na matatagpuan sa T. Alam namin pagputol ni Emelita. Tense ang kanyang boses. Alam na namin ang lahat. Tinaasan siya ng kilay ni Megan. Talaga? Alam niyo bang nag-invest ang kliyente ko ng ₱6,833,500 sa ari-arian na iyon? At na technically, kayo ay nakatira ng walang lease sa loob ng 3 taon. Nag-umpisa si Emelita.
At na ang aking kliyente ay mailigal na karapatan na humingi ng agarang eviction, kolektahin ang bayarin na renta, at magsampa ng kaso para sa moral damages. Doon tumingala si Emelita. Nagniningning ang kanyang mga mata dahil sa luhang pinipigilan. Alam namin ang lahat. Ang katahimikan na sumunod ay makapal. Huminga si Danilo. Nay, pinakinggan ko ang mga recording. Lahat. Basag ang boses niya. Lahat ng 17. Inabot ako ng 4 na oras, at bawat isa ay mas lalo akong sinisira. Pumikit si Emelita. Hindi ko alam, patuloy ni Danilo, nakatingin ng direkta sa akin. Wala akong ideya tungkol sa mga bagay na sinasabi ni Emelita tungkol sa inyo sa likod niyo. Danilo, bulong ni Emelita. Huwag, pinutol niya ito ng mailupit na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Hindi mo ito babaguhin. Hindi ngayon. Lumingon siya sa akin. Nay, narinig ko kung paano niya kayo kinausap kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung paano niya kayo tinawanan. Kung paano siya nagplano. Diyos ko. Hinaplos niya ang kanyang mukha. Kung paano siya nagplano na kumbinsihin ako na ipadala kayo sa isang nursing home kapag hindi na kayo kapakipakinabang. Umiyak si Emelita. Hindi. Hindi ko sinasadya. Frustration lang iyon. Hindi mo sinasadya. Tumataas ang boses ni Danilo. May recording mula Oktubre kung saan sinabi mo sa kapatid mo, at sinisipi ko, kapag nagkasakit lang ang matandang babae o nagsimula na sa dementia, ipadadala namin siya sa isang murang nursing home at kukunin namin ang buong bahay. Hindi mo rin sinasadya iyon? Gumuho ang mukha ni Emelita. Si Megan, na nakakakita ng dugo sa tubig, ay naglabas ng kanyang laptop. Gusto ba ninyong pakinggan ang mga recording dito sa presensya ng notaryo? Mayroon akong certified copies. Hindi, sabi ni Emelita ng mabilis. Hindi na kailangan. Ay, sa tingin ko, kailangan, sabi ni Megan na may ngiti na parang pating. Dahil ang aking kliyente ay hindi lang may mga recording, mayroon din siyang witness statements mula sa mga kapitbahay tungkol sa pagtrato na natanggap niya. Mga larawan ng mga humiliating messages at isang detalyadong record ng psychological abuse at financial exploitation. Tuluyang namutla si Emelita. Ang financial exploitation, inulit ni Megan, ay isang krimen, lalo na kapag kinasasangkutan ng mga senior citizens. Hindi lang natin pwedeng makuha ang bahay, Jen, Ruiz, pwede rin nating dalhin ito sa criminal court. Hindi, biglang tumayo si Emelita. Pakiusap, hindi na kailangan iyan. Gagawin ko ang anumang kailangan. Umupo, utos ni Danilo. Bumagsak si Emelita pabalik sa kanyang upuan, nanginginig. Si Ginoong Hector, na tahimik na nagmamasid sa lahat, ay nagsalita sa isang seryosong boses. Ianvis, Emelita, kilala ko si Ianv, Belen sa loob ng 30 taon. Siya ay isang babaeng may dangal, at kayo, patawarin niyo ako sa aking pagiging prangka, ay trinato niyo siya na parang dumi. Inilibing ni Emelita ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Alam ko, umungol siya. Alam ko at humihingi ako ng paumanhin. Sobrang humihingi ako ng paumanhin. Nagsisisi ka ba? Sa wakas ay tanong ko. Ang boses ko ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Nagsisisi ka ba na hinamak mo ako, o nagsisisi ka ba na nahuli ka? Tumingala siya. Ang maskara ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Nagsisisi ako sa pareho. Nagsisisi ako. Huminga siya ng nanginginig. Nagsisisi ako na naging malupit ako. Nagsisisi ako na trinato ko kayo na parang isang katulong. At nagsisisi ako na na-expose ako ng ganito dahil napilitan akong makita ang halimaw na naging ako. Nagulat ako. Inasahan ko ang mga dahilan, mga justification, hindi self-criticism. Ako, patuloy ni Emelita, pinupunasan ang kanyang luha gamit ang nanginginig na mga kamay. Lumaki ako sa kahirapan, Jen, Belen, sobrang hirap. Nagtrabaho ang nanay ko bilang katulong sa buong buhay niya. At nang nagawa kong makaalis sa kahirapan na iyon, nang nakuha ko ang aking karera at ang aking posisyon, sa tingin ko ay naging eksakto ako sa kinamumuhian ko. Ang mga employer na trinato ng masama ang nanay ko. Tuluyang nabasag ang kanyang boses. At ang pinakamasama, ginawa ko ito sa inyo.
Sa babaeng tumulong sa amin na magkaroon ng bahay, na nag-alaga sa mga anak ko, na nagbigay sa akin ng tahanan. Ako ang pinakamasamang bersyon ng sarili ko kasama kayo. Tiningnan siya ni Danilo ng maihalong sakit at pagkadismaya. Bakit? Tanong niya. Bakit mo siya trinato ng ganyan kung alam mo kung ano ang naramdaman ng sarili mong nanay? Dahil natatakot ako, pag-amin ni Emelita habang umiiyak. Natatakot ako na mas mamahalin kayo ng mga bata. Natatakot ako na makita ni Danilo na mas magaling kayong nanay, mas magaling magluto, mas magaling sa lahat. Natatakot ako na makita bilang usiles na manugang na nangangailangan ng biyenan niya para panatilihing tumatakbo ang bahay niya. Pumikit siya. Kaya, trinato ko kayo ng masama para maramdaman ko na mas mataas ako. Para ipaalala sa sarili ko na ako ang lady of the house, ang maihawak, ang matagumpay. At kayo ay ang biyenan lang na nakatira sa amin. Lumingon siya sa akin, pula at namamaga ang kanyang mga mata. Pero hindi ito ang bahay ko. Bahay niyo ito. Ang binayaran niyo. Ang itinayo niyo. At sobrang tanga ko, sobrang bulag, sobrang malupit na hindi ko nakita iyon hanggang sa umalis kayo. Tiningnan ako ni Megan, naghihintay ng senyales ko. Alam ko na gusto niya na sirain si Emelita ng legal. Mayroon siya ng lahat ng elemento para gawin iyon. Ngunit may isang bagay sa pag-amin ni Emelita, sa kanyang basag na boses, na nagpahinto sa akin. Alam ba ng nanay mo kung paano mo ako trinato? Tanong ko. Umiling si Emelita. Kung nalaman niya, itatakwil niya ako. Mahal na mahal niya ang mga lola. Palagi niyang sinasabi sa akin, tratuhin mo ang biyenan mo kung paano mo gustong tratuhin ang sarili mong nanay. Matalinong payo, sabi ko ng malamig. Sayang at hindi ka nakinig. Alam ko. Dinampot ni Ginoong Hector ang kanyang mga daliri sa kanyang desk. Well, kailangan nating resolbahin ang praktikal na sitwasyon. May 3 legal na opsyon si Gian, Belen. Ipinakalat ni Megan ang mga dokumento sa mesa. Option 1, agarang eviction. Mayroon kayong 30 araw para lumikas sa ari-arian. Makukuha ni Gian, Belen ang kanyang bahay. Namutla si Emelita. Option 2, buong pagbili. Babayaran niyo si Gian, Belen ng 6,833,500 sa loob ng hindi higit sa 70 araw. Ang titulo ay ililipat. Ang bahay ay magiging legal na sa inyo. Umiling si Danilo. Wala kaming ganoong pera. Hindi man lang malapit. Option 3, sabi ni Megan at tumingin sa akin. Ito ang ideya ko, ang napag-usapan namin. Paghihiwalay ng ari-arian at kasunduan sa pamumuhay ng magkasama. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Danilo. Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali. Ibig sabihin, legal nating hahatiin ang bahay. Makukuha ko ang 60% ng ari-arian. Makukuha niyo ang 40%. Nakarehistro sa notaryo na may buong legal na puwersa. Pero sumimangot si Emelita, nalilito. 60 paghahati 40. Ibig sabihin, mas nasa pangalan ko pa rin ang bahay kaysa sa inyo. Pero magkakaroon kayo ng isang bagay. Hindi kayo mapupunta sa kalye. At saan kayo titira? Hindi ako babalik sa bahay na iyon, sabi ko ng matatag. Mananatili ako kung nasaan ako. Pero ang aking 60% ay may mga kondisyon. Binuklat ni Megan ang isa pang dokumento. Upahan ni Gian, Belen ang kanyang porsyento ng bahay sa isang pamilya na siya mismo ang pipili, mga tenant na makikipamuhay sa inyo. Kayo'y maghahati sa mga karaniwang espasyo. Magbabayad sila ng buwanang renta na 42,500 na mapupunta ng direkta kay Gian, Belen. Nanlaki ang mga mata ni Emelita. Gusto niyo na makipamuhay kami sa mga estranghero. Gusto ko na matutunan niyo kung ano ang pakiramdam ng maghati ng inyong espasyo sa isang tao na hindi niyo pinili, sagot ko. Gusto ko na maintindihan niyo ang pagkailang, ang kawalan ng privacy, ang kailangang maging mabait sa mga tao na nasa bahay niyo. Naintindihan agad ni Danilo. Tulad ng naramdaman niyo sa amin. Eksakto. At ang isa pang kondisyon, tanong niya. Family therapy, sabi ko. Danilo, magpupunta tayo sa therapy minsan sa 1 linggo sa loob ng 6 na buwan. Babayaran ko ang unang 10 sessions.
Kayo ang magbabayad para sa natira. Nang wala si Emelita. Tayo lang dalawa. May luha si Danilo sa kanyang mga mata. Gagawin niyo iyon? Pagkatapos ng lahat, gusto niyo pa ring ayusin ang relasyon natin? Anak kita, sabi ko, nanginginig ang boses. Gumawa ka ng kakilakilabot na mga pagkakamali. Nabigo mo ako. Pero anak kita at hindi ako susuko sa iyo nang hindi sinusubukan. Tumayo si Danilo, lumakad sa paligid ng mesa at lumuhod sa harap ko. Patawarin mo ako, Nay. Pakiusap, patawarin mo ako. Niyakap ko siya at umiyak kasama niya. Pinanood ni Emelita mula sa kanyang upuan, sirang-sira. At ako, tanong niya sa isang maliit na boses. May magagawa ba ako para makuha ang inyong kapatawaran? Tiningnan ko siya ng direkta. Magsimula ka sa pagtrato ng maayos sa mga tenant na ilalagay ko sa bahay niyo. Magsimula ka sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka. At magsimula ka sa pagtuturo sa mga apo ko na ang respeto ay hindi opsyonal. Tumango siya, pinupunasan ang kanyang luha. Gagawin ko. Nangangako ako sa inyo. Inihanda ni Ginoong Hector ang mga dokumento. Paghihiwalay ng ari-arian 60 paghahati 40, lease agreement para sa aking bahagi, protection clauses, lahat ay legal, lahat ay selyado. Nang umalis kami sa opisina na iyon pagkaraan ng 2 oras, malaya ako. At sila, mayroon silang aral na tatagal ng maraming taon. Dahil minsan, ang katarungan ay hindi tungkol sa pagkawasa. Minsan, ito ay tungkol sa pagpilit sa iyo na mamuhay sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon araw-araw. 2 linggo pagkatapos ng meeting na iyon sa opisina ng notaryo, nakaupo ako sa isang cave sa Coyote kasama si Teresa Campos, isang 52 taong gulang na biyuda at guro sa elementarya. Mayroon siyang 2 anak, si Miguel, 14 na, at si Andrea, 11. 3 taon na siyang naghahanap ng lugar pagkatapos mamatay ng kanyang asawa sa aksidente sa kotse, at kailangan niyang ibenta ang kanilang kondo para bayaran ang mga utang sa ospital. Jens, Belen, sabi ni Teresa na may maasikasong mga mata. Sigurado ba kayo na gusto niyo kaming paupahan ng bahagi ng inyong bahay? Sa 2 teenager, maingay kami. Lubos akong sigurado, sagot ko, humihigop ng aking kape. At pakiusap, tawagin mo akong Belen. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon, ang lahat. Hindi ako nagsinungaling o nagtago ng mga detalye. Kailangan ni Teresa na malaman kung ano ang pinapasok niya. Nang matapos ako, tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. So, sabi niya sa wakas, gusto niyo kaming maging living lesson para sa inyong anak at manugang. Gusto ko, pagwawasto ko, na magkaroon kayo ng disenteng tahanan. At, para matuto ng empatya ang aking mga kamag-anak. Umiti si Teresa. Tila makatarungan. Kailan kami pwedeng lumipat? 1 linggo pagkatapos, noong Abril 1, dumating ang moving truck sa 847 Jurist Circuit. Nagpunta ako para mag-supervise. Karapatan ko iyon bilang co-owner. Binuksan ni Emelita ang pinto. Nang makita niya ako, dumaan sa kanyang mukha ang 1-0 magkakaibang emosyon, ngunit pinilit niyang umiti. Bienan, pasok po. Belen, pagwawasto ko. Tawagin mo akong Belen. Belen, inulit niya, nilunok ng mariin. Sa likuran ko sina Teresa, Miguel at Andrea. Tiningnan ng mga bata ang bahay na may malalaking mata. Ang laki, bulong ni Andrea, ang ganda, sumang-ayon si Miguel. Nagpakita si Danilo mula sa kusina. Mukha siyang mas maayos kaysa sa opisina ng notaryo, pero may dala pa rin siyang pagkakasala sa kanyang mga mata. Nay, bati niya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Teresa. Kayo siguro si Genf Campos. Teresa lang, sabi niya, inabot ang kanyang kamay. Salamat sa pagtanggap sa amin. Wala kaming pagpipilian, bulong ni Emelita ng napakahina. Halos, tiningnan ko siya ng matulis. Tumingin siya sa ibaba. Humihingi ako ng paumanhin. Iyon ay isang hindi kinakailangang komento. Welcome sa bahay. Ipinakita ko sa kanila ang mga silid na inilaan sa kanila ayon sa kasunduan. Isang malaking silid tulugan para kay Teresa, isang mas maliit para kay Miguel, at si Andrea ay makikibahagi kay Sarah, ayon sa desisyon ng mismong bata. Talaga? Makikibahagi ako sa isang tao, sabi ni Sarah nang imungkahi namin ito.
Lagi akong gustong magkaroon ng kapatid. Ang kusina, sala, at silid-kainan ay magiging shared spaces. Doon naging interesante ang mga bagay. Nang unang gabing iyon, nagluto si Teresa ng hapunan. Green chicken enchiladas. Pinuno ng amoy ang bahay. Bumaba si Emelita, mukhang nalilito. Ano nang amoy iyan? Hapunan, masayang sabi ni Teresa. Nagdagdag ako ng sobra kung gusto niyo kaming samahan. Nakita ko ang mukha ni Emelita, ang tingin na ito ang kusina ko, na hindi ko kayo inanyayahan na magluto rito, ngunit kinagat niya ang kanyang dila. Dahil alam niya na hindi na lang iyon ang kusina niya. Salamat, sabi niya nang may pagsisikap. Masarap pakinggan. Kumain silang lahat ng magkasama. Si Danilo, si Emelita, si Miguel, si Sara, si Teresa, si Miguel at si Andrea. Isang puno na mesa ng mga estranghero na natututo kung paano mamuhay ng magkasama. Nagkaibigan sina Miguel at Miguel dahil sa video games. Naging magkaibigan sina Sara at Andrea sa loob ng 30 minuto. Ang mga bata ay walang matatandang prejudices. Ngunit si Emelita ay nagkalkal sa kanyang pagkain ng tahimik, hindi komportable sa sarili niyang mesa. At ako, nakaupo sa bahay ni Loida, 2 milya ang layo, inilarawan ko ang eksena na may ngiti. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula kami ni Danilo sa therapy. Ang unang araw ay devastating. Pareho kaming umiyak sa buong session. Hinayaan ko siyang mawala, sabi niya sa therapist. Hinayaan ko na masira ang ugnayan namin dahil mas madali na panatilihin ang kapayapaan kay Emelita kaysa ipagtanggol kayo. At hinayaan ko iyon pag-amin ko dahil natatakot akong mag-isa. Natatakot ako na kung magprotesta ako, paalisin nila ako at wala akong mapupuntahan. Tiningnan kami ng therapist, si Ike Montero, nang maihabag. Ang takot ay nagpapahintulot sa atin na payagan ang mga hindi matitiis na bagay, sabi niya. Pero may pagkakataon pa kayong dalawa na magtayo ulit. At dahan-dahan, session pagkatapos ng session, sinimulan naming gawin iyon. Nagsimulang tumawag si Danilo sa akin, hindi lang para sa mga bagay tungkol sa bahay o sa kasunduan. Tumawag siya para magtanong kung kumusta ako, kung ano ang kinain ko, kung nakatulog ba ako ng maayos. Simpleng mga bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 3 taon. Isang araw, nagpakita siya sa bahay ni Loida na may mga bulaklak. Wala lang, sabi niya, dahil nanay kita at mahal kita. Umiyak ako habang hawak ang mga bulaklak na iyon sa buong hapon. Samantala, sa bahay sa subdivision, ang pamumuhay ng magkasama ay lumikha ng mga sitwasyon na nagpapakita ng katotohanan. Ikinuwento sa akin ni Teresa ang lahat sa aming lingguhang tawag. Kahapon, nagalit si Emelita dahil masyadong maraming mainit na tubig ang ginamit ni Miguel sa shower, sabi ni Teresa, tumatawa. Magalang kong pinaalalahanan siya na nagbabayad kami ng renta sa oras at may karapatan kami sa mainit na tubig. Namula siya, pero wala siyang sinabi pa. At si Danilo? Si Danilo ay mabait. Tumutulong siya. Noong Sabado, naglaro sila ng soccer ni na Miguel at Miguel sa yard. Sa tingin ko, natututo siya. Mayroon ding magagandang sandali. Nahihirapan si Andrea sa math. Si Emelita, na isang engineer sa training, ay tinulungan siya sa kanyang homework nang walang nag-uutos. Salamat. Po, yan, Emelita, sabi ni Andrea na may ngiti. At si Emelita, ikinuwento ni Teresa sa akin, nagsimulang umiyak pagkatapos. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, may nagpasalamat sa kanya ng taos puso para sa isang bagay. Ang mga bata, syempre, ang madaling bahagi ng buong equation na ito. Mayroon ng bagong matalik na kaibigan si Sara. Mayroon ng mas matandang kapatid si Miguel na nagtuturo sa kanya ng mga bike trick. At pareho sila, sa kanilang inosensya ng pagkabata, ay nagtatayo ulit ng mga tulay na sinunog ng mga matatanda. Isang linggo, 1 buwan pagkatapos ng paglipat, inanyayahan ako ni Danilo na mananghalian. Sa bahay, sabi niya. Si Teresa ay nagluluto ng mole. Sabi niya, paborito mo iyon. Nag-alinlangan ako. Nay, nagmakaawa si Danilo. Pakiusap. Namimiss kayo ng mga bata at ako kailangan ko na makita niyo na nagsisikap ako. Nagpunta ako. Pumasok ako sa bahay na iyon na may malakas na tibok ng puso. Hindi pa ako nakakapunta roon mula noong gabing umalis ako. Ang lahat ay mukhang pareho, ngunit iba.
May mga drawing ni Andrea sa ref, ang bisikleta ni Miguel sa porch. Lola! Tumakbo si Sarah para yakapin ako. Dumating ka? Niyakap din ako ni Miguel, mas matangkad kaysa sa naaalala ko. Namimiss kita, Lola. Sinalubong ako ni Teresa ng yakap. Pasok, Belen. Bahay mo, mesa mo. Si Emelita ay nasa kusina. Nakita niya ako at nerbiyos na pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Belen, sabi niya, salamat sa pagdating. Salamat sa pag-imbita sa akin. Nagtinginan kami. Dalawang babae na nasa digmaan. Dalawang babae na hindi pa magkaibigan, ngunit natututo kung paano mamuhay ng magkasama. Masarap ang amoy ng mall, sabi ko, tinuruan ako ni Teresa ng kanyang recipe, pag-amin ni Emelita. Mas masarap ito kaysa sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang umamin na may mas mahusay na ginawa kaysa sa kanya ang ibang tao. Umupo kaming lahat para kumain. 11 tao sa paligid ng isang mesa. Nagkwento si Miguel ng joke. Kumanta si Andrea ng isang kanta na natutunan niya sa paaralan. Ipinakita ni Miguel ang kanyang mga grado. Nagpakita si Sarah ng drawing na ginawa niya ng kanyang bagong malaking pamilya. Lahat kami ay nasa drawing. Si Teresa, ang kanyang mga anak, si Danilo, si Emelita, ang kanilang mga anak, at ako sa gitna na may crown na nakadrawing sa aking ulo. Ikaw ang reyna, Lola, paliwanag ni Sarah. Dahil pinagsama-sama mo kaming lahat. Nabasag ako. Umiyak ako sa harap ng lahat. Kinuha ni Danilo ang aking kamay. Salamat, Nay, sa hindi pagsuko sa amin. Salamat, bulong ko. Sa muli mong pagtingin sa akin. Pagkatapos ng tanghalian, hiniling ni Emelita na kausapin ako ng mag-isa. Nagpunta kami sa maliit na likod bahay, ang parehong lugar kung saan ako naglalaba. Belen, nagsimula siya sa isang nanginginig na boses. Alam ko na wala akong karapatan na humingi sa inyo ng anuman. Alam ko na sinaktan ko kayo sa mga paraan na hindi mapapatawad. Pero gusto ko na malaman niyo na ako'y nasa therapy, individual therapy, nagtatrabaho sa aking insecurities, sa aking pangangailangan para sa kontrol, sa lahat. Masaya ako, sabi ko ng taos puso. Marami akong natutunan kay Teresa, patuloy niya, tungkol sa pagpapakumbaba, tungkol sa pasasalamat. Nawala ang asawa niya, nawala ang bahay niya, at mumingiti pa rin siya araw-araw. Nagpapasalamat siya sa kung ano ang mayroon siya. At ako. Mayroon ako ng lahat at hindi ako tumigil sa pagreklamo. Pinunasan niya ang isang luha. Hindi ako humihingi ng kapatawaran niyo. Humihingi lang ako ng pagkakataon na subukang maging mas mahusay. Na makita niyo na nagsisikap ako. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na nagpahirap sa akin, na nagplano na alisin ako, na hinamak ako sa loob ng 3 taon. Pero nakita ko rin ang isang sirang babae na nagsisikap na buuin ang sarili niya ulit. Ang kapatawaran, sabi ko sa kanya, ay hindi hinihingi. Ito ay kinikita. Sa mga aksyon, sa oras, sa totoong pagbabago. Alam ko. At handa akong tingnan kung magagawa mo iyon. Nagliwanag ang mukha niya dahil sa pag-asa. Talaga? Talaga? Pero Emelita, kung tratuhing masama mo ulit ang sinuman sa bahay na iyon, kung babalik ka sa pagiging malupit na tao na naging ikaw sa akin, tapos na ang kasunduan na ito. Naiintindihan mo? Naiintindihan. Inihanda ni Ginoong Hector ang mga dokumento. Paghihiwalay ng ari-arian 60 paghahati 40, lease agreement para sa aking bahagi, protection clauses, lahat ay legal, lahat ay selyado. Nang umalis kami sa opisina na iyon pagkaraan ng 2 oras, malaya ako. At sila, mayroon silang aral na tatagal ng maraming taon. Dahil minsan, ang katarungan ay hindi tungkol sa pagkawasak. Minsan, ito ay tungkol sa pagpilit sa iyo na mamuhay sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon araw-araw. Makalipas ang 2 linggo pagkatapos ng meeting na iyon sa opisina ng notaryo, nakaupo ako sa isang cave sa Coyote kasama si Teresa Campos, isang 52 taong gulang na biyuda at guro sa elementarya. Mayroon siyang 2 anak, si Miguel, 14 na, at si Andrea, 11. 3 taon na siyang naghahanap ng lugar pagkatapos mamatay ng kanyang asawa sa aksidente sa kotse, at kailangan niyang ibenta ang kanilang kondo para bayaran ang mga utang sa ospital.
Yes, Belen, sabi ni Teresa na may maasikasong mga mata. Sigurado ba kayo na gusto nyo kaming paupahan ng bahagi ng inyong bahay? Sa dalawang teenager, maingay kami. Lubos akong sigurado, sagot ko, humihigop ng aking kape. At pakiusap, tawagin mo akong Belen. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon, ang lahat. Hindi ako nagsinungaling o nagtago ng mga detalye. Kailangan ni Teresa na malaman kung ano ang pinapasok niya. Nang matapos ako, tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. So, sabi niya sa wakas, gusto niyo kaming maging living lesson para sa inyong anak at manugang. Gusto ko, pagwawasto ko, na magkaroon kayo ng disenteng tahanan. At, para matuto ng empatya ang aking mga kamag-anak. Umiti si Teresa. Tila makatarungan. Kailan kami pwedeng lumipat? Isang linggo pagkatapos, noong Abril 1, dumating ang moving truck sa 847 Jurist Circuit. Nagpunta ako para mag-supervise. Karapatan ko iyon bilang co-owner. Binuksan ni Emelita ang pinto. Nang makita niya ako, dumaan sa kanyang mukha ang isa-zero magkakaibang emosyon, ngunit pinilit niyang umiti. Bienan, pasok po. Belen, pagwawasto ko. Tawagin mo akong Belen. Belen, inulit niya, nilunok ng mariin. Sa likuran ko sina Teresa, Miguel at Andrea. Tiningnan ng mga bata ang bahay na may malalaking mata. Ang laki, bulong ni Andrea, ang ganda, sumang-ayon si Miguel. Nagpakita si Danilo mula sa kusina. Mukha siyang mas maayos kaysa sa opisina ng notaryo, pero may dala pa rin siyang pagkakasala sa kanyang mga mata. Bati niya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Teresa. Kayo siguro si Genf Campos. Teresa lang, sabi niya, inabot ang kanyang kamay. Salamat sa pagtanggap sa amin. Wala kaming pagpipilian, bulong ni Emelita ng napakahina. Halos, tiningnan ko siya ng matulis. Tumingin siya sa ibaba. Humihingi ako ng paumanhin. Iyon ay isang hindi kinakailangang komento. Welcome sa bahay. Ipinakita ko sa kanila ang mga silid na inilaan sa kanila ayon sa kasunduan. Isang malaking silid tulugan para kay Teresa, isang mas maliit para kay Miguel, at si Andrea ay makikibahagi kay Sarah, ayon sa desisyon ng mismong bata. Talaga? Makikibahagi ako sa isang tao, sabi ni Sarah nang imungkahi namin ito. Lagi akong gustong magkaroon ng kapatid. Ang kusina, sala at silid kainan ay magiging shared spaces. Doon naging interesante ang mga bagay. Nang unang gabing iyon, nagluto si Teresa ng hapunan. Green chicken enchiladas. Pinuno ng amoy ang bahay. Bumaba si Emelita, mukhang nalilito. Ano nang amoy iyan? Hapunan, masayang sabi ni Teresa. Nagdagdag ako ng sobra kung gusto niyo kaming samahan. Nakita ko ang mukha ni Emelita, ang tingin na ito ang kusina ko, na hindi ko kayo inanyayahan na magluto rito, ngunit kinagat niya ang kanyang dila. Dahil alam niya na hindi na lang iyon ang kusina niya. Salamat, sabi niya nang may pagsisikap. Masarap pakinggan. Kumain silang lahat ng magkasama. Si Danilo, si Emelita, si Miguel, si Sarah, si Teresa, si Miguel at si Andrea. Isang puno na mesa ng mga estranghero na natututo kung paano mamuhay ng magkasama. Nagkaibigan sina Miguel at Miguel dahil sa video games. Naging magkaibigan sina Sarah at Andrea sa loob ng 30 minuto. Ang mga bata ay walang matatandang prejudices. Ngunit si Emelita ay nagkalkal sa kanyang pagkain ng tahimik, hindi komportable sa sarili niyang mesa. At ako, nakaupo sa bahay ni Loida, 2 milya ang layo, inilarawan ko ang eksena na may ngiti. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula kami ni Danilo sa therapy. Ang unang araw ay devastating. Pareho kaming umiyak sa buong session. Hinayaan ko siyang mawala, sabi niya sa therapist. Hinayaan ko na masira ang ugnayan namin dahil mas madali na panatilihin ang kapayapaan kay Emelita kaysa ipagtanggol kayo. At hinayaan ko iyon pag-amin ko dahil natatakot akong mag-isa. Natatakot ako na kung magprotesta ako, paalisin nila ako at wala akong mapupuntahan. Tiningnan kami ng therapist, si Ike Montero, nang maihabag. Ang takot ay nagpapahintulot sa atin na payagan ang mga hindi matitiis na bagay, sabi niya. Pero may pagkakataon pa kayong dalawa na magtayo ulit. At dahan-dahan, session pagkatapos ng session, sinimulan naming gawin iyon.
Nagsimulang tumawag si Danilo sa akin, hindi lang para sa mga bagay tungkol sa bahay o sa kasunduan. Tumawag siya para magtanong kung kumusta ako, kung ano ang kinain ko, kung nakatulog ba ako ng maayos. Simpleng mga bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 3 taon. Isang araw, nagpakita siya sa bahay ni Loida na may mga bulaklak. Wala lang, sabi niya, dahil nanay kita at mahal kita. Umiyak ako habang hawak ang mga bulaklak na iyon sa buong hapon. Samantala, sa bahay sa subdivision, ang pamumuhay ng magkasama ay lumikha ng mga sitwasyon na nagpapakita ng katotohanan. Ikinuwento sa akin ni Teresa ang lahat sa aming lingguhang tawag. Kahapon, nagalit si Emelita dahil masyadong maraming mainit na tubig ang ginamit ni Miguel sa shower, sabi ni Teresa, tumatawa. Magalang kong pinaalalahanan siya na nagbabayad kami ng renta sa oras at may karapatan kami sa mainit na tubig. Namula siya, pero wala siyang sinabi pa. At si Danilo? Si Danilo ay mabait. Tumutulong siya. Noong Sabado, naglaro sila ng soccer ni na Miguel at Miguel sa yard. Sa tingin ko, natututo siya. Mayroon ding magagandang sandali. Nahihirapan si Andrea sa math. Si Emelita, na isang engineer sa training, ay tinulungan siya sa kanyang homework nang walang nag-uutos. Salamat po, Gian, Emelita, sabi ni Andrea na may ngiti. At si Emelita, ikinuwento ni Teresa sa akin, nagsimulang umiyak pagkatapos. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, may nagpasalamat sa kanya ng taos puso para sa isang bagay. Ang mga bata, syempre, ang madaling bahagi ng buong equation na ito. Mayroon ng bagong matalik na kaibigan si Sarah. Mayroon ng mas matandang kapatid si Miguel na nagtuturo sa kanya ng mga bike trick. At pareho sila, sa kanilang inosensya ng pagkabata, ay nagtatayo ulit ng mga tulay na sinunog ng mga matatanda. Isang linggo, isang buwan pagkatapos ng paglipat, inanyayahan ako ni Danilo na mananghalian. Sa bahay, sabi niya. Si Teresa ay nagluluto ng mole. Sabi niya, paborito mo iyon. Nag-alinlangan ako. Nay, nagmakaawa si Danilo. Pakiusap. Namimiss kayo ng mga bata at ako kailangan ko na makita niyo na nagsisikap ako. Nagpunta ako. Pumasok ako sa bahay na iyon na may malakas na tibok ng puso. Hindi pa ako nakakapunta roon mula noong gabing umalis ako. Ang lahat ay mukhang pareho, ngunit iba. May mga drawing ni Andrea sa ref, ang bisikleta ni Miguel sa porch. Lola! Tumakbo si Sarah para yakapin ako. Dumating ka? Niyakap din ako ni Miguel, mas matangkad kaysa sa naaalala ko. Namimiss kita, Lola. Sinalubong ako ni Teresa ng yakap. Pasok, Belen. Bahay mo, mesa mo. Si Emelita ay nasa kusina. Nakita niya ako at nerbiyos na pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Belen, sabi niya, salamat sa pagdating. Salamat sa pag-imbita sa akin. Nagtinginan kami. 2 babae na nasa digmaan. 2 babae na hindi pa magkaibigan, ngunit natututo kung paano mamuhay ng magkasama. Masarap ang amoy ng mall, sabi ko, tinuruan ako ni Teresa ng kanyang recipe, pag-amin ni Emelita. Mas masarap ito kaysa sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang umamin na may mas mahusay na ginawa kaysa sa kanya ang ibang tao. Umupo kaming lahat para kumain. 11 tao sa paligid ng isang mesa. Nagkwento si Miguel ng joke. Kumanta si Andrea ng isang kanta na natutunan niya sa paaralan. Ipinakita ni Miguel ang kanyang mga grado. Nagpakita si Sarah ng drawing na ginawa niya ng kanyang bagong malaking pamilya. Lahat kami ay nasa drawing. Si Teresa, ang kanyang mga anak, si Danilo, si Emelita, ang kanilang mga anak, at ako sa gitna na may crown na nakadrawing sa aking ulo. Ikaw ang reyna, Lola, paliwanag ni Sarah. Dahil pinagsama-sama mo kaming lahat. Nabasag ako. Umiyak ako sa harap ng lahat. Kinuha ni Danilo ang aking kamay. Salamat, Nay, sa hindi pagsuko sa amin. Salamat, bulong ko. Sa muli mong pagtingin sa akin. Pagkatapos ng tanghalian, hiniling ni Emelita na kausapin ako ng mag-isa. Nagpunta kami sa maliit na likod bahay, ang parehong lugar kung saan ako naglalaba. Belen, nagsimula siya sa isang nanginginig na boses. Alam ko na wala akong karapatan na humingi sa inyo ng anuman. Alam ko na sinaktan ko kayo sa mga paraan na hindi mapapatawad.
Pero gusto ko na malaman niyo na ako'y nasa therapy, individual therapy, nagtatrabaho sa aking insecurities, sa aking pangangailangan para sa kontrol, sa lahat. Masaya ako, sabi ko ng taos puso. Marami akong natutunan kay Teresa, patuloy niya, tungkol sa pagpapakumbaba, tungkol sa pasasalamat. Nawala ang asawa niya, nawala ang bahay niya, at mumingiti pa rin siya araw-araw. Nagpapasalamat siya sa kung ano ang mayroon siya. At ako. Mayroon ako ng lahat, at hindi ako tumigil sa pagreklamo. Pinunasan niya ang isang luha. Hindi ako humihingi ng kapatawaran niyo. Humihingi lang ako ng pagkakataon na subukang maging mas mahusay. Na makita niyo na nagsisikap ako. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito na nagpahirap sa akin, na nagplano na alisin ako, na hinamak ako sa loob ng 3 taon. Pero nakita ko rin ang isang sirang babae na nagsisikap na buuin ang sarili niya ulit. Ang kapatawaran, sabi ko sa kanya, ay hindi hinihingi. Ito ay kinikita. Sa mga aksyon, sa oras, sa totoong pagbabago. Alam ko. At handa akong tingnan kung magagawa mo iyon. Nagliwanag ang mukha niya dahil sa pag-asa. Talaga? Talaga? Pero Emelita, kung tratuhing masama mo ulit ang sinuman sa bahay na iyon, kung babalik ka sa pagiging malupit na tao na naging ikaw sa akin, tapos na ang kasunduan na ito. Naiintindihan mo? Naiintindihan. Makalipas ang 6 na buwan, noong Oktubre, nagbago ng husto ang mga bagay. Mayroon na kaming naibalik na relasyon ni Danilo. Hindi ito perpekto, pero totoo, tapat. Nagkikita kami ng 2 beses sa isang linggo, nag-uusap sa telepono. Hinihingi niya talaga ang opinyon ko, hindi lang dahil sa pagiging magalang. Malaki ang pinagbuti ni Emelita. Ipinagmamalaki pa rin niya ang sarili, pero natuto siyang pigilan ang sarili, maging mapagpasalamat, makibahagi. Isang araw, tinawagan niya ako. Belen, pwede ba tayong magkape, tayo lang 2? Sumang-ayon ako, na curious. Nagkita kami sa isang neutral na Starbucks. May gusto akong i-offer sa inyo, sabi ni Emelita, habang naglalabas ng mga papel mula sa kanyang bag, nag-ipon ako at nakipag-usap ako sa bangko. Makakakuha ako ng loan. Inilipat niya ang mga papel patungo sa akin. Gusto kong bilhin ang inyong 60% ng bahay sa loob ng 5 taon na may buwanang bayad na ay 115,000. Lahat ay nakalkula rito na may fair interest. Tahimik ako, nagbabasa. Bakit? Tanong ko. Dahil iyon ang tama, sabi niya ng simple. Bahay niyo iyan, investment niyo, sakripisyo niyo. At masyado kaming matagal na nabuhay sa inyong kabutihang loob. Akala ko gusto mo na panatilihin ang bahay ng libre, sabi ko na may mapanuyang ngiti. Ang Emelita mula 1 taon na ang nakalipas ay gusto iyon, pag-amin niya. Ang Emelita ngayon ay gusto na kumita ng mga bagay, gusto na bayaran ang kanyang utang, gusto na matulog ng walang pagkakasala. Tiningnan ko ang mga numero. Ito ay isang patas na offer, napakapatas. At si Teresa at ang mga anak niya. In-offer namin na hayaan silang manatili bilang aming opisyal na tenant, kung sasang-ayon kayong magbenta, na may totoong kontrata, patas na renta. Pumayag sila. Ang mga bata ay hindi mapaghihiwalay. At si Teresa ay naging kaibigan ko, ang aking external conscience. Ngumiti ako. Okay, sabi ko. Tinatanggap ko. Huminga si Emelita, nakahinga ng maluwag. Salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa hindi pagsira sa amin noong kaya nyo. Wala akong mapapala sa pagsira sa inyo, Emelita. Ako'y makikinabang sa pagkakita na gumagaling ang pamilya ko. Ngayon, 1 taon at 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon na umalis ako na may suitcase, nakaupo ako sa aking maliit na inuupahang apartment sa sentro ng Coyoc. 69 taong gulang na ako. Nagtuturo ako ng knitting classes tuwing Martes at Huwebes sa community center. Nagpupunta ako sa therapy minsan sa 1 buwan para sa sarili ko. Naglalakad ako kasama si Loida tuwing umaga. Bumisita si Danilo sa akin tuwing linggo. Minsan, dinadala niya ang mga bata. Minsan, pumupunta siya ng mag-isa at nagluluto kami ng magkasama, tulad noong bata pa siya. Nagpapadala sa akin si Emelita ng mga mensahe paminsan-minsan, mga larawan ng mga bata, mga recipe na sinubukan niya, maliliit na gesture na nagpapakita na nagsisikap siya. Kami ni Teresa ay malapit na magkaibigan.
Ang mga anak niya ay tinatawag ako na Tita Belen. At ang i-42,500 na renta na natatanggap ko buwan-buwan, kasama ang A115,000 mula sa payment plan ni Emelita, ay nagpapahintulot sa akin na mamuhay ng may dignidad, may kalayaan, may kapayapaan. Naibalik ko ba ang pamilya ko? Hindi lubos. May ilang sugat na nag-iwan ng permanenteng peklat. Ngunit may nabalik akong mas mahalaga. Nabawi ko ang sarili ko. Nabawi ko ang aking pangalan, ang aking boses, ang aking karapatan na tratuhin ng may respeto. At natutunan ko na minsan, ang pinakamahalagang pag-ibig ay hindi ang ibinibigay mo. Ito ay ang ibinibigay mo sa sarili mo. Noong nakaraang linggo, binigyan ako ni Sarah ng bagong drawing. Ako iyon na nakatayo sa harap ng isang bahay na may suitcase sa aking kamay at isang ngiti sa aking mukha. Sa ilalim, sumulat siya sa hindi pantay na mga letra, ang lola ko, si Belen, ang pinakamatapang na babae na kilala ko, dahil alam niya kung kailan aalis at kung kailan handa na siyang bumalik. Ipinatong ko ito sa aking sala. Dahil ang 7 taong gulang na batang iyon, naintindihan kung ano ang hindi kailanman naintindihan ng maraming matatanda. Ang pananatili kung saan ka nasasaktan ay hindi pag-ibig, ito ay ugali. At ang pagsira sa ugali na iyon, kahit masakit, kahit nakakatakot, kahit nagpaparamdam sa iyo na makasarili, ang pinakamamahal na bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo. Ngayon, natutulog ako ng payapa sa sarili kong kama, sa sarili kong espasyo, sa sarili kong buhay. At kapag tumingin ako sa salamin, sa wakas ay nakikita ko ang hinahanap ko sa loob ng 3 taon. Isang nakikitang babae, isang mahalagang babae, isang malayang babae. Linggo ng hapon na. Nasa parke ako sa Coyote kasama sina Miguel at Sarah. Bumili kami ng corn ice cream at umupo sa ilalim ng puno. Lola, sabi ni Miguel na ngayon ay 11 at nagsisimula ng magbago ang boses. Nagsisisi ba kayo na umalis kayo ng gabing iyon? Hindi kailanman, sagot ko na walang pag-aalinlangan. Kahit kaunti. Kahit kaunti. Dahil niligtas ako ng pag-alis. Pinaalalahanan ako nito kung sino ako bago ako naging invisible. Si Sarah, na may ice cream sa kanyang ilong, ay nagtanong, at masaya na ba kayo ngayon? Binuhat ko siya sa aking kandungan kahit lumalaki na siya. Ngayon, masaya ako. Dahil nasa lugar ako na pinili ko na maging, hindi kung saan ako tinitiis. Nagpakita si Danilo na may kape para sa akin. Umupo siya sa tabi ko. Tinanong ako ng mga bata kung pwede ba nating gawin ito tuwing linggo, sabi niya. Parke, ice cream, oras kasama si Lola. Gusto ko iyan. Umiti ang anak ko. Ang tapat ng ngiti na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Alam kong madalas ko itong sinasabi, pero salamat sa hindi pagsuko sa amin. Sa pagtuturo sa amin ng pinakamahirap na aral na kailangan namin. Walang anuman, anak. Alam niyo ba kung ano ang sinabi sa akin ng therapist ko noong nakaraang linggo? Ano? Sabi niya, ang ginawa niyo ay hindi paghihiganti. Ito ay restorative justice. Dahil pinaharap niyo kami sa mga kahihinatnan ng hindi sinisira. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na magbago. Ang therapist mo ay matalino. Nananatili kami doon sa ilalim ng puno, pinapanood ang mga bata na tumatakbo. At naiisip ko ang lahat ng mga babae na sumulat sa akin pagkatapos ng aking Facebook post ang mga nakahanap ng tapang na umalis. Ang mga nagtatag ng mga hangganan. Ang mga nagbalik ng kanilang dignidad. At naintindihan ko na ang kwento ko ay hindi kailanman sa akin lang. Ito ay sa ating lahat. Ang mga invisible, ang mga exploited, ang mga nagbigay ng lahat, umaasa sa mga tira ng respeto. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ano ang pag-aari mo. Ito ay sa kung ano ang hindi mo pinapayagan na kunin mula sa iyo. At ako, si Belen sa Monte Mendoza, Balo ni Torres, 69 taong gulang, ay nabawi ang aking kaluluwa. At wala nang sinuman ang magnanakaw niyan sa akin ulit. Kung ang kwentong ito ay nakatama sa inyong puso, kung ito'y nagpamuni-muni sa inyo tungkol sa self-worth, o kung may kilala kayong nangangailangan na marinig ito, iwanan ako ng komento. Sabihin niyo sa akin kung saan kayo nanonood. At kung kailangan niyo ring pumili sa pagitan ng pananatili kung saan kayo nasasaktan o umalis para iligtas ang sarili niyo. Like kung ipinaalala sa inyo ng kwentong ito na hinding-hindi pa huli ang lahat para mabawi ang inyong dignidad.
At mag-subscribe sa channel dahil dito, magpapatuloy tayong magbahagi ng mga kwento ng totoong buhay ng matatapang na lalaki at babae na pinili na igalang ang kanilang sarili. Dahil sa huli, ito ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig na hindi kasama ang respeto ay hindi pag-ibig. Ito ay ugali. At ang mga ugali na nakakasakit sa iyo ay kailangang sirain. Wakas,